Ako si Sufan, isang alipin ng trabaho na namatay sa desk. Nagising na lang na isang underworld walker. Akala ko ay strikto ang batas sa impyerno. Hindi ko akalain na puro kalokohang kaluluwa pala. Libong taon nang nakatingga dahil sa maling papeles. Excel lang ang gamit sa pagkalkula ng haba ng buhay. Pati ang black and white guards, puro pagpapasa ng trabaho. Hindi ko na ito matitiis. Wawasakin ko ang bulok na sistemang ito. Sisimulan ko ang reforma ng henerasyong 00. Ang overtime ay dapat may kapalit na merit. Ang mga maling kaso, diretso sa huwes para baguhin. Nagbigay ng presyon ang kalangitan. Livestream ko ang baho ng tatlong mundo. Pero habang nag-imbestiga, lalong nakakatakot. Ang pagkamatay ko ay pakana pala ng kalangitan. Ang nakakulong na demon god ay ang dating bersyon ko. Dahil ganito ang sitwasyon, lalaban tayo hanggang dulo. Isasama ko ang mga mabababang underworld walker. Kakampi ang libong taong demon god. Mula sa ihay ng impyerno hanggang sa palasyo ng langit. Ang kabilang buhay ay hindi lugar ng pang-aalipin. Ang batas ng tatlong mundo, ako ang magbabago. Ikaw ba si Sufan? Huwag nang marami pang salita, bilisan mo. Ang buhay ay parang panggagahasa. Kung di mo malabanan, enjoy mo na lang, di ba? Nasa harap na natin ang lungsod ng Fengdu. Kung ayaw mong maglaho ang kaluluwa mo, maging matino kayo pagpasok sa lungsod. Sa loob ng Fengdu, dadaan kayo sa paghukom para sa inyong mga kasalanan. Matapos ang gutom, pagpiprito sa mantika, at dagat ng apoy. Doon pa lang kayo malilinis. Pagkatapos, base sa inyong merit sa record, pipiliin kung saang landas kayo muling isisilang. Nasa inyo kung gumawa kayo ng mabuti o masama sa lupa. Walang pinalalagpas ang impyerno. Nasa impyerno ka na, gusto mo pang tumakas? Hindi ko alam kung yung mga kalokohan ko noon ay mabibilang na kasalanan. Siguro naman walang malaking problema. Sana huwag pumalpak. Pasok na. Napakaraming namamatay araw-araw sa mundo. Kaya pala kailangan ng maraming korte. Grebe. Totoo nga ang mga alamat. Paano kung magkamali ang huwes? At gawin akong hayop sa susunod na buhay? Na-detect ang host, aktibado na ang sistema ng impyerno. Sa wakas dumating din, maging isang soul reaper. Magbigay ng motibasyon sa mga reaper. Panatilihin ang balanse ng yin, at yang para sa gantimpalang buhay na walang hanggan. Hindi kailanman mamamatay ang tunay na espiritu. Pwede bang gawing simple at malinaw? Wala bang manual nito? Maging isang soul reaper. Maganda ang magkaroon ng buhay na walang hanggan dito. Pero wala akong kakilala sa impyernong ito. Paano ako magiging isang reaper? Mahal na soul reaper. Sa tingin ko ay napakagwapo at makapangyarihan mo. Mukha kang napaka-importante. Noong nabubuhay ka pa, sigurado akong isa kang dakilang tao. Ahahaha, marunong kang mambola, maliit na kaluluwa. Noon ay isa nga akong malaking tao. Sino ang mag-aakala na noong dakilang digmaan? Nasilaw ako sa sinasakyan ng isang alagad at natapakan ako hanggang sa mamatay. Digmaan ng mga Diyos. Pero kahit na ganun, nang pumasok ako dito, naging isa pa rin akong patrol officer. Maaari bang magtanong, mahal na opisyal? Ano ang katungkulan mo noon? Evie, masyado kang mausisa. Pinuno ng Blackwind Bandit. Alis na, alis? Bakit dami mong tinatanong? Hahatulan ka na maya-maya, lakad na, wag ng maraming satsat. Pagkatapos ng digmaan ng mga Diyos, hindi ba't panahon na ng Journey to the West? Ang mga nangyari noon at ngayon. Hay, sa panahon ngayon, wala nang silbi ang impyerno. Sa tatlong mundo, tayo ang may pinakamababang posisyon. Tama ka dyan. Mula nang mapasailalim tayo sa kalangitan, wala na tayong sariling desisyon. Sa huli, ang buong mundo ay naging Diyos at Buddha na. Tayo na lang sa impyerno ang naging multo. Hinaan mo ang boses mo kapag narinig ito sa langit. Paparusahan na naman tayo. Anong kinatatakutan mo? Isipin mo kung gaano tayo kadakila noon. Ngayon ay ginagawa na lang tayong utusang multo. Ngayon, kahit ang mga ordinaryong tao sa lupa ay nangangahas ng pumatay ng Reaper natin. Sumasama talaga ang loob ko. Sinong hari ng impyerno ang hindi sasama ang loob? Pero may mga santo sa likod ng langit at budismo. Narito ako sa utos ni Master 8 para kumuha ng kaluluwa. May bakante sa ika-33 dibisyon ng Soul Reaping. Mayroon ka bang kaluluwang may potensyal dito? Bahala na si Lujayang na pumili. Kakaisip ko lang maging Reaper. Heto na ang pagkakataon. Pero mahina ang espiritu ko. Baka tangayin lang ako ng hanging malakas. Kailangang maging matatag muna. Gagamit ng 1-0 evolution points. Ang antas ay umabot na sa yin. Sundalo, ano ang pangalan mo? Chen Kang. May liwanag sa iyong ulo. Napapalibutan ka ng swerte. Isa kang taong may mabuting gawa. Masyadong mahirap ang buhay sa lupa. Ayaw ko na muling bumalik doon. Hahaha. Dahil dyan, mula ngayon ay kabilang ka na sa Soul Reaping Division. Reaper, malakas ka. Ano ang pangalan mo? Sufan. Ang may-ari ng hardin ay sinabing 7 sa isang gabi. Hindi siya kailanman naging mabuting tao. Sana ay walang makitang mabigat na kasalanan. Hahaha, putya. May ganito pala siyang hilig. Kakain din ako ng isa mamayang gabi. Mukhang wala naman siyang malaking kasalanan. Kahit babayero siya, marami rin siyang tinulungang mga biyuda. May tuturing din itong merit, di ba? Anong merit ang sinasabi mo? Bayad na serbisyo ang ginagawa niya. Ang masasabi lang ay wala siyang malaking kasalanan.
Gusto mo bang isa lang natin siya sa mantika? Para mabawasan ang kaunting kasalanan. Mahal na opisyal, nag-aral ako ng mabuti noon. Alam ko ang hirap ng mga tao. Kahit mayaman ang pamilya ko, ang pera ko ay ibinigay ko sa mga nangangailangan. Sa mga babae sa bahay aliwan, sa mga biyuda at ulila. Silang lahat ay naghihirap. Kung walang pera, hindi sila mabubuhay. Kung ibibigay ko lang ito ng basta-basta, hindi nila ito tatanggapin ng madali. May tamang paraan sa pagkuha nito. Napilitan lang din ako. Sige na, hindi naman ako ang huwes. Basta hindi pagpatay o pagnanakaw. Ang pagpunta sa bahay aliwan para tumulong ay hindi naman malaking kasalanan. Ah, anong apelyido mo, kapatid? Ang apelyido ko ay, sa nakikita ko sa salamin ng kasalanan, talagang kalunos-lunos ka. Sobrang saklap ng sinapit mo. Naisip ko na ang kaaway ko ang gumagastos ng pera ko at tumutulog sa asawa ko. Sobrang sama ng loob ko. Sa pagkakataong iyon, dapat ay naging rasyonal ka sa paglutas ng problema. Humingi ka sana ng tulong sa batas at niresolba ang lahat ng mapayapa para maiwasan ang gulo. Huli na para sa lahat ng iyan, patay na ang tao. Hay, masyado lang akong padalos-dalos noon. Huwag na kayong mag-usap. Malapit na tayo sa ika-33 dibisyon. Ayusin niyo ang kilos niyo. Dalhin sila sa lawa ng paglilinis para alisin ang dumi sa kaluluwa at muling buuin ang kanilang katawan. Sumunod kayo sa akin. Lahat ng multo bumaba at maligo. Linisin ang inyong espiritu at buuin muli ang inyong anyo. Kaya pala itim lahat ang mga taga-impyerno. Ano bang malilinis sa lawang ito? Kapag naging multo ka na, magkakaroon ka ng lakas ng isang kawal. Nakakabilib na nalilinis nito ang mga dumi. Sabi mo napakalinis niya. Bagay ba siya sa buhay ng isang reaper? Hindi kaya siya mamatay sa gutom? Huwag kang magbiro, hindi siya mamamatay. Lagi lang siyang makakaramdam ng gutom. Bakit ang puti mo? Ito ba? Siguro dahil sa dami ng bitamina na ininom ko noon. Kaya maayos pa rin tingnan ang katawang ito. Lintek, may ganun palang epekto ang gatas? Uminom din naman ako ng marami noon ah. Bakit ang itim ko pa rin ngayon? Ano ang hitsura niyan? Sobrang kinis ng kaluluwa. Kapag lumabas ka na para magtrabaho sa lupa, huwag mong kalimutang magpahid ng itim na puti. Naiintindihan ko po, pero para sa inyong mga bagong reaper, kailangan muna ninyong patatagin ang inyong kaluluwa. Hindi nyo muna kailangang lumabas ngayong araw. Dadalhin ko kayo sa inyong matutuluyan para kunin ang soul chain at iba pang kagamitan. Maraming salamat, General. Ano ang laman ng garapong ito? Product ba ito mula dito? Kung walang makukuhang kaluluwa, walang evolution points. Kung hindi magli-level up, mabubulok lang ako dito. Bukas ay sisimulan ko na ang aking trabaho. Kahit may anyo, hindi ko maramdaman ang mga buto. Talagang kamangha-mangha. Unang tuntunin, kaligtasan muna. Kung may makaharap na ayaw sumunod sa lupa, huwag magpilit. A-report agad ito sa opisina. Hay!
May panganib pa na maglaho ang kaluluwa. Diyos ko po, bakit ang daming pulang pangalan sa dalawang bayan? Ito na yata ang ikamamatay ko. Kaluluwa ng taong naubos na ang buhay. Kung hindi agad makuha ang kaluluwa, maaaring maging ligaw na espiritu at makaabala sa mundo. O di kaya igawing tao ulit ng mangkukulam. Lahat ng ito ay puntos para sa ebolusyon. Kailangang bilisan kong kunin pabalik. Nakakain pala tong itim na puti. Isang ghost officer pero ito lang ang kinakain. Pero nakakagutom ang lasa nito. Kaso parang uri ng abo ang itsura. Isang itim na buo, talagang wala akong gana. Mayin energy ang katawan ko, hindi mamamatay sa kahinaan. Di bale na tong itim na puti. Hindi masarap. Ah, akala ko ito pala ang gamit ng itim na puti. Kuya Su, dito ka rin ba sa punto tumutuloy? Kuya Su, saan ka pupunta ngayon? Siyempre, lilipat ng kaluluwa sa mundo ng buhay. Maraming ghost officer ang nagpapalitan ng kaluluwa. Baka ma-outcast ka nila. Nung buhay pa ako, may tauhan ako. Seryoso sa trabaho. Yung ibang gawain, isa't kalahating araw. Ginagawa niya ng kalahating araw lang. Napapabilis din niya ang iba. Kuya, pinapatamaan mo ba ako? Pinaaalala ko lang, kahit saan ka man, makisama ka sa mga veterano. Gaya ng ginagawa nila, gawin mo rin ang ganoon. Kung ikaw yung tauhan ko noon, simula pa lang naglalakwat sa kanagaya ng iba. Anong gagawin mo, fuck? Kakapasok lang naglalakwat sana. Paalisin agad siya. Kailangan ko ring mag-gather ng kaluluwa. Ay, mahirap maging tao. Mas mahirap maging multo. Paglabas sa pintong ito, andyan na ang mundo ng buhay. Malayo ang daan ng yumao. Tingnan natin ang karma. Kaya pala ayaw ng ghost officer ng ganitong trabaho. Hindi lang delikado, ang hirap pa itawid. Para lang sa evolution point, walang kwenta ang hirap na ito. Sana hindi naging malupit na multo ang mga patay dito. Kung hindi, magulo na ang lugar na to. Pinakamalakas ang yin energy pag madaling araw. Pag tumawag ngayon, pwede nang tawagin ang kaluluwa mo. Sabi mong malamig at nagugutom ka sa panaginip. May pagkain dito, halika na at kumain. Sabi ng manghula hanggang 20 ka lang daw. Bumili ako ng gamot gamit yaman ng pamilya. Hindi ko pa rin napahaba ang buhay mo. Ilang araw ka na tuloy-tuloy nagpapakita sa panaginip. Masakit sa puso ang nanay. Di kita napasaya nung nabubuhay ka pa. Ni hindi ko napigilan ang kapahamakan mo. Matapos mamatay, naging ligaw na kaluluwa ka pa. Laging nandyan ang anak sa tabi mo. Itigil mo na, ito ang tadhana ng anak mo. Di kayang baguhin. Mga walang kwentang ghost officer. Bakit nitagalan niyo ko sunduin? 3 buwan na akong patay. Kailangan ba ng 3 buwan mula underworld papunta Kinyang Town? Nagpapasakop ako. Sasamahan kita sa daan. Ghost officer ka, ano? Bakit ngayon ka lang? Ang tagal mo. 3 buwan akong naghintay. Ganun ba katagal ang biyahe mula doon papunta dito? Bastos. Sa harap ng underworld officer ganito ka. Kalma po, boss. Mali po ako. Dahil first time mo lang, hindi na kita papansinin. Magpaalam ka na sa nanay mo, boss, di ako nakikita ng nanay ko. Anak. Nanay. Bumalik ako para makita ka. Ayos lang ako. Sasama na ako sa underworld officer papunta underworld. Mag-ingat ka, sa susunod na buhay anak mo ulit ako. Anak, nanay. May pasalubong ako dito. Gusto mo bang magdala? Underworld officer, bawal kumuha ng kahit ano sa mundo. Tunay na malinis si officer. Anak, makinig ka sa daan. Sa susunod na buhay, mamili ka ng mas magandang pamilya. Nanay. Ipakibati si Haring Yama pagdating. Di ko pa rin nakikita si Haring Yama. Hindi pa ba tayo diretso underworld? Maaga pa, marami pang kaluluwa sa Kinyang Town. Zhang Laojiu, Chen Bawen, Zhao Xiaowu, Li Xiaozong. Tara na, si Zhang Laojiu matanda namin sa baryo. Si Zhao Xiaowu anak ng mayaman sa bayan. Ang tiyo niya pulis ng county. Siya ang siga sa Kinyang Town. Naunang namatay si Zhang Laojiu kaysa sa akin. Hindi pa rin siya pumasok sa underworld. Baka nawala rin. Nakakita ka ba sa kanya pagkatapos mong mamatay? Wala pa, kunin muna ang mga naunang namatay. Para di dumami ang ligaw na kaluluwa. Tay, pahinga ka na. Kung may pagkakamali ako bilang anak, magparamdam ka na lang, Tay. Kahit sa panaginip mo ko paluin, ayos lang. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Sa itsura mong ganyan, Tay. Nasasaktan kaming anak mo. Tingnan mong apo mo. Andito silang lahat nakaluhod ng 1 buwan. Panahon na ng aking kalungkutan. Halika't sumama ka na sa akin. Ako ang naging pabigat sa inyo. Boss, dumating ka na rin. Sobrang hirap ng paghintay ko sa'yo. Sasama ko kayong papasok sa underworld. Huwag kang sumama, huwag kang sumama. Ama, kasalanan namin ito. Wala kaming utang na loob. Nakakuha ng 5 kaluluwa, nadagdagan ng 5 evolution points. Basta patuloy na kukunin ang kaluluwa. Malapit na tumaas ang antas. Pagbalik sa underworld, kukuha ng ghost cultivation skills at lihim na teknik.
Pagpasok sa syudad, huwag titingin-tingin. Kasama ko muna kayong magparehistro. Tapos dadalhin sa korte para sa hatol. Sufan, ba't mo naaalala lahat? Wala ka bang naintindihan sa sinabi ko? Saan galing tong batang multo? Walang alam sa disiplina. Gumagawa siya ng ganito. Paano tayo magpapalipas oras niyan? Sisiraan niya trabaho natin. Tingnan niyo sarili niyo. Tingnan niyo si Sufan. Ilang taon na kayong ghost officer. Ilang kaluluwa lang na ibalik niyo. Bagong ghost officer pa lang si John. Wala pang ghost skills at magic. Saan pwedeng kumuha? Kung ganun naman, walang masama kung ituro na rin. Yin scripture ang base sa underworld. Ghost skills, 7 disasters, top-level techniques ang mga ito. Kaunti lang nakakapag-practice dito. Kahit sa 33 court, kaunti lang nakakagawa. Pero malakas talaga. Evolution points din pala pwedeng gamitin para sa skills. Bagong dating pa lang kasi, mas maganda kung low profile muna. Pansamantala, wag na lang muna. Lumipas ang kalahating buwan. Di pinapansin ni Sufan ang galit ng iba. Araw-araw, 5 kaluluwa ang kinakolekta. Halos 100 agad sa kalahating buwan. Grabe ang taong to. Panahon na para turuan siya, para matuto siya sa disiplina. Kung hindi, hindi na tayo makakapagpahinga. Ngayong gabi sa bahay na tayo. Ngayon, umangat na si Sufan sa Ghost Killer level. Mas mabilis ang pag-absorb ng yin energy sa yin scripture. 7 disasters, pangalawang level na. Pang-atake sa kaluluwa ito. Malakas na siguro ako sa underworld ngayon. Isa na rin akong malakas dito. Sufan, andyan ka ba? Low King. Hindi ligtas magsalita dito. Pumasok ka sa libingan mo bago magsalita. Ano talagang nangyari? Bakit parang sobrang maingat? Baka hanapin ka ni Kyuto at Fangsu ngayong gabi. Ingat ka, baka may kumatok na multo sa gabi. Natakot? Multo rin ako. Walang takot, multo laban sa multo. Walang problema, wala naman akong ginawang masama. Bakit ko sila katatakutan? Bro, bakit di mo pa rin gets? Hindi ka na nila tinatanggap. Kung di ka manahimik, baka magdusa ka. Ayos lang ako. Sige, ikaw bahala sa sarili mo. Hintayin nyo na lang ang balita bukas. Kayong mga boss dadaan lang ba? Nandito kami ngayon para malaman mo ang patakaran ng 33 division. Kasama na ang mga batas ng buong mundo ng mga patay. Parang wala naman akong nilabag na patakaran. Wala ka namang nilabag, pero ikaw ang sumira ng magandang hangin. Ngayon pagod na pagod ang bawat patroller ng underworld. 2 kaluluwa kada araw na kailangang kunin. 2 pa lang pagod na agad. Sufan, sira ulo ka ba? Ikaw, 10 araw-araw. 1 buwan, 100 merito pa rin. Tama na ang daldal. Batang ito dapat maturuan ng leksyon. Hindi mo ba naiintindihan? Siguro suntok na lang magtuturo sa kanya paano maging patroller. Ay yiyi. Yiyi.
Bro Sufan, sorry ha. Aalis na kami ngayon. Sandali. Kulang ako sa merito ngayon. Baka naman pwedeng magbigay ng tig-100 puntos bawat isa. Bro Su, kung kailangan mo, ibibigay namin. Mas maganda nga kung laging ganitong tulong. Nan. Sarap nitong putik. Ngayon, kunin ko na muna ang kaluluwa ni Zhao Xiao. Bro, buhay ka pa pala. Nabalita na sa buong 33 division. Sinasabi nila reincarnated evil spirit ka daw. Grabe, dami mong kasalanan. Haha, parang nakakatakot pala ako. Kahit sila Qiao Tong at Fang Zhao, natalo mo sa harapan nila. Sabi nila, sobra dami mong karmic ties. Balang araw magiging masamang multo ka. Kayo, magpunta na lang sa Judgment Division ng Ghost City. May assignment pa akong sunduin ang kaluluwa. Hanggang dito na lang muna tayo. Pagbati, mahal na patroller. Ba't umiiyak? Patay na eh. Pagkalipas ng 20 taon, lalaki kang matapang ulit. Walang dapat iyakan. Boss, may tanong po. Di niyo ba alam na mga pinatay kami? May hinanakit kami. Kung ganun, pinatay nga kayo. Bakit di kayo mag-report sa temple ng City God? Malugod kayong tatanggapin doon. Boss, pumunta na po kami sa temple ng City God. Walang namumuno sa City God, kaya di kami makapasok. Sana po, tulungan niyo kami. Mahal na patroller ng Underworld. May masamang tao sa kanyang taon. Sobrang lupit niyang gumamit ng paraan. Sinisipsip niya ang bone marrow namin. Hinuhukay niya utak namin. Sobrang tindi ng kasalanan niya. Underworld na ang bahala magbigay hustisya. Hindi ko nasasakupan yan. Yung hinaing nyo, sa Underworld maayos din yan. Boss, ginagawa niya yan para pahabain ang buhay ng tao. Kasama ba to sa paglabag ng batas ng dilim? Sa mundo ng tao, ginamit ang forbidden technique para humaba buhay. Ginulo niya ang natural na cycle ng buhay at kamatayan. Tunay na lumabag siya sa mahigpit na batas. Para kanino niya ginagawa ang lahat ng ito? Para kay Zhao Xiao ng Qinyang Town. Si Zhao Xiao, napakasikat na pangalan. Paano niya pinapahaba buhay niya? Naghahanap ng malakas na tao. Sinisip-sip ang vital energy. Kaya nananatili sa mundo ng mga buhay ang kaluluwa niya. Kaunti ang pagnanasang magsundo ng mga patroller. Kaya naabutan ng ganitong tao. Dito muna kayo. Hintayin niyong makuha ko ang kaluluwa ni Zhao Xiao. Saka ko kayo dadalhin sa City of the Dead. Salamat, mahal na patroller. Maghihintay kami dito. Kumusta si Master? Mahina ang aura niya, gulo ang pulso niya. Lumala ang dating sakit. Sobra sa alak at babae. Wala nang natitirang lakas. Kaunti na lang ang buhay. Noon, bro, naghihirap ka. Ako ang tumulong sa'yo. Ngayon pakiusap, alang-alang sa dati nating samahan. Ililigtas mo si Xiao. Siya na lang ang anak ko sa pagtanda. Nag-iisa si Xiao sa pamilya Zhao. Ngayon magulo na ang Underworld. Madalas naliligtaan ng mga patroller kaluluwa. Pag dumating na ang patroller ng Underworld, tatanggiin ko na lang. Pero, unang hakbang lang yan. Kahit patalsikin ang patroller, di nakakayanin ng katawan niya ang kaluluwa. Sa huli, manghihina ang katawan. Kung walang mapuntahan kaluluwa niya, walang matitirhan, maglalaho siya. Ano na ang gagawin ko? Mas magaling ang mas malakas na tao. Mas bata at malakas, mas maganda ilipat. Mas madali mong palitan ng kaluluwa. Hanapin ang malakas, burahin kaluluwa niya, bro. Sige, gawin natin yan. Zhao Xiao, tapos na ang buhay mo. Ngayong araw dadalhin na kita sa Underworld. Anong gagawin? Sundin mo ako. Pag natapos na ito, wala na tayong utang sa isa't isa. Ayos. Sir, tingnan niyo sa harap. Ay sos. Sorry, Master Zhao. Sorry, lilinisin ko agad yan. Kung sorry, may saysay pa. Bakit pa may gobyerno? Matandang walang silbi. Alam mo ba magkano yaman ang damit ng anak ko? Kahit ibenta mong anak mo, di pa sapat pambayad. Master Zhao, di namin sinasadya. Patawarin niyo po kami. Sige, mahirap din kayo. Tutulungan ko kayo. Ipadala mo na lang ang anak mong babae sa mansion ng Zhao. Tapos na ang usapan. Naayos ko na ang kasal ng anak ko. Ha ha ha. Eh ano ngayon kung may napusuan na? Si Zhao Xiao kasi pumili wala na magagawa. Sino magtatangkang palitan yon? Ako pa kausap nila. Ako na mismo kakausap. Pero kung ayaw mo talaga, di naman ako walang puso. Ang damit ko, 80 silver taels. Ngayon, nadumihan mo na. Bayaran mo ng 80 taels, bibigay ko na sa'yo tong damit. Di mo kayang bayaran? Haha, kayo, dalhin nyo ang dalagang yan. Ayoko, Master Zhao, di mo pwedeng gawin yan. Sa kinyang taon na ito, ako ang batas dito. Saktan nyo sila. Sir, anong nangyari sa'yo? Mga walang kwentang alipin. Nandito si boss, Lolo Zhang, dalhin mo agad anak mo, tumakas na kayo.
Master, anong nangyari sa'yo? Gisingin nyo, dalhin agad sa manggagamot. Hindi pwede. Pag namatay ako, siguraduhin niyong iuwi ako. Walang pwedeng manakit ng boss, ako na maghahatid sa'yo. Hahaha, mahal na patroller ng Underworld. Sa wakas, dumating ka. Kanina ka pa hinihintay ni tatay. Halika, punta tayo sa Zhao Mansion. Mahal na patroller ng Underworld, mga pinreparang gamit ni tatay. Mas mahalaga yan kaysa sa mga kaluluwa. Hindi ka ba natutukso? Hindi, mahal na patroller ng Underworld. Di mo ba naintindihan ang sinabi ko? Patawarin mo ako ngayon. Para sa'yo, maliit na bagay lang ito. May makukuha ka pang benepisyo. Para kang tanga. Sa kabilang bayan, si Wang Xiaoliu bumalik na sa Underworld. Patroller doon, daming natanggap. Lahat sila tumanggap. Ikaw lang ang hindi out katuloy. Sa huli mapapalayo ka rin. Buhay, balik sa mundo ng araw. Patay, balik sa mundo ng dilim. Yan ang di nagbabagong batas. Patay na ba si Zhao Xiao? Dapat, sabi ng tanod niya, wala nang hininga. Haha, sa wakas patay na rin ang masamang yun. Ang langit katarungan. Malaking okasyon sa bahay ko ngayon. Libre ang inumin ngayon. Buntis si Mrs., lahat pwede kumain. Ano ba, ba't nagmamadali kayo? Bakit may stretcher na papasok? Asan si boss? Sabi ko alagaan niyo siya. Ano ba talaga ginagawa niyo? Amo, ito na si boss. Bigla siyang nawala ng malay sa kalsada. Di magising kahit anong gawin. Bilisan niyo, tawagin ang doktor. Ay, anak ko, bakit ka namatay ng ganito? Anong nangyari? Master Lee, buo pa ang katawan ng anak ko. Wala na ang kaluluwa, kinuha ito. Ginoong Zhao, umatras po muna kayo. May nagbago sa sitwasyon. Master Lee, namatay ang anak ko habang nasa kalsada ngayon. Ginoong Zhao, kinuha ng kawal ng Underworld ang kaluluwa ng anak mo. Anong dapat nating gawin? Master Lee, kailangang iligtas niyo ang anak ko. Ibigay mo sa akin ang mga gamit mo. Babawin ko ang kaluluwa ng iyong anak. Ah, sige. Napatawan na ng parusa ang taong ito. Dapat niyo nang bitawan ang inyong hinanakit. Dadalhin ko kayo sa lugar ng kapayapaan. Ah, Xiao Wu. Sa wakas, patay ka na rin. Saklolo. Master Ghost, tulong. Master, tulungan niyo po ako. Bata, pakawalan mo na ako agad. Pareho naman tayong mga practitioner. Pwede bang bigyan mo ako ng kaunting respeto? Gusto mo bang magpakasal? Hindi naman masama kung magbawas ng isa. Bakit ka ba nagpupumilit? Napakaganda ng mundong ito. Maraming bihirang bagay ang narito lang. Dahil may kakayahan kang magpabalik-balik. Bakit hindi ka kumuha ng lakas para sa sarili? Plano mo ba talaga akong harangin? Huwag kang magkamali. Hindi kita gustong maging kaaway. Gusto ko lang ipagpalit ang regalo para sa bata. Tapos na ang oras. Bumalik na kayo sa inyong pwesto. Bata, hindi mo talaga kilala ang kinakalaban mo. Dito sa mundo ng mga tao, ang lakas ng loob mong magwala. Maayos na nakikipag-usap si Uncle Lee. Pero nangahas kang maging bastos. Aray. Uncle Lee, saklolo. Isang multo lang, ang lakas ng loob. Eksakto sa gusto ko. Anyway, ayon sa batas, kapag hinarang ang pagkuha ng kaluluwa, dapat silang bitayin agad. Ayaw mo na bang makipag-usap ng maayos? Alam mo ba kung sino ako? Ang uncle ko ay disipulo ng immortal sa Snow Cave. Masyado kang mayabang, bata. Tumahimik ka. Kapag hindi mo iniwan ang kaluluwa ni Zhao Xiao, huwag kang umasang makakabalik sa Underworld. Tatanungin kita ulit, pakakawalan mo ba ang kaluluwa ni Zhao Xiao? Subukan mo lang. Kung matagal nang walang otoridad ang Underworld, kahit sino na lang ay hahamon sa amin, dapat na itong baguhin. Hindi lang ito antas ng Earth Immortal. Posible bang Heaven Immortal siya? Isang Heaven Immortal na kumukuha ng kaluluwa? Paano nangyari iyon? Ang sandata ng guro ko ay nadurog lang. Ang humaharang sa tagasundo ng Underworld ay dapat parusahan ng kamatayan. Tapos na ang lahat. Walang saysay na pagharang. Magaling si Sufan. Seryoso siya sa kanyang trabaho. Master Ghost, anong parusa ang matatanggap ko? Dahil sa iyong mga kasalanan. Piprituhin, babalatan at hahatiin ka. Dadaan ka sa lahat ng parusa sa impyerno.
May hangganan ang mabuti at masama. Mula noon hanggang ngayon, sino ang makakataka sa huling paghukom? Halos lahat ng kaluluwa sa Kinyang ay nakuha na. Pero ang Kaisang Laoju ay wala pa rin. Saan ba talaga siya pumunta? Limang kaluluwa bawat araw. Makakaipon ng 150 evolution points sa isang buwan. Aabuti ng kalahating taon para sa 1,000 points. Masyadong mabagal ang pag-akyat sa Ghost General. Nararamdaman ko na ang karma ng mundo. Aalis ako para maabot ang antas ng immortal. Anong panganib ba ang nasa mundo ng tao? Dumating na ang immortal. Dumating na ang immortal. Si Zhao ay nagbibigay pugay sa master. Nasaan ang disipulo kong si Li Daozen? Umalis si Master Li para habulin ang kaluluwa. Hahaha, disipulo ko. Sino? Sino ang pumatay sa disipulo ko? Kahit sino ka pa. Dahil ginalaw mo ang disipulo ko. Hindi kita mapapatawad. Bakit hindi ko ito mahulaan kahit ang sandata ng salarin ay nawasak? Siya ba talaga ang tagasundo ng underworld? Ako si Xuehua, nagbibigay pugay sa Diyos ng lupa. Anong kailangan mo? Namatay ang disipulo ko rito. Alam ba ng Diyos ng lupa kung sino ang salarin? Ano ang hitsura niya? Hindi ko makita. Dito sa teritoryo mo. May tao pa rin hindi mo makita. Napakalawak ng tatlong mundo. Maraming mahiwagang nilalang. Isang maliit na Diyos ng lupa lang ako. Paano ko makikita ang lahat? Mataas ang pinagmulan ng sundalong iyon. Ang tadhana ay itinago ng isang eksperto. May oras para mahanap ang salarin. Kung maaari, kailangang patayin siya. Sa teritoryo ng mga immortal ng layang. Sa tulong ni kasamang Suhong, mahihirapan silang itago ang kinaroroonan ng sundalong iyon. Iba nga talaga siya. Kasamang Suehua, anong balita? Kasamang Suihong, ang tanging disipulo ko ngayon ay pinatay ng isang sundalo ng underworld. O, ang lakas ng loob ng sundalong iyon. Gusto kong malaman ang pagkatao niya. Pero wala akong koneksyon sa underworld. Mahirap siyang hanapin. Kaya kailangan mo lang malaman kung sino siya. Kung maaari, puksain siya. Hindi bababa sa antas ng Earth Immortal. Hindi madaling patayin siya. Kaya kailangan ko ang tulong mo, Suhong. Hindi ako kikilos ng direkta. Ang mga bagay sa underworld ay dapat lutasin ng taga-underworld din. Ipapakilala kita sa isang magaling na espiritu. Tingnan natin kung matutulungan ka niya. Pagkaraan ng isang buwan, makikipagkita ako sa kaibigan ko mula roon. Sasabihan kita. Naiintindihan ko. Suhong, heto ang 30,000 years no lotus. Malapit na ang kaarawan ng Supreme. Ang lotus na ito ay sakto para sa regalo. Maghihiganti ako para sa disipulo ko. Kakaiba talaga ang nilalang na ito. Ebalwasyon sa katapusan ng buwan. Dahil sa kanya, pagagalitan na naman tayo ng Lord. Nasaan na ba ang kaluluwa ni Zhang Laoju?
Lumabas ba siya ng silo? Gumamit ng 100 evolution points. Pinaunlad ang 7 calamities of ghosts. Kailangang magsanay pa sa nether spirit. Ito ang pangunahing technique ng ghost cultivation. Sinasabing sa pinakamataas na antas, ang kaluluwa ay magiging quasi-saint. Kahit ang Jade Emperor o si Badha, baka pati kaluluwa ng santo ay makontrol mo. Hahaha, wala pa ba ang kaibigan mo mula underworld? Immortal ka na, pero wala ka pa ring pasensya. Pasensya na, Suhong. Sa loob ng 1 buwan, lagi akong nagluluksa para sa disipulo ko. Medyo nawala lang ako sa sarili. Kasamang Suihong, kasamang hantu, taga-underworld ka ba? Hahaha. Bilang Lord kapag nasa mundo ng tao, kailangan ko pa bang magpakita bilang multo? Sa bawat pagpapakita ni hantu, iba-iba ang kanyang hitsura. Maupo ka, kasamang hantu. Ito ang bayad sa tulong mo noon. At saka itong kaibigan ko, gusto niyang humingi ng tulong sa'yo. Ang alaga ko ay napatay ng tagakuha ng kaluluwa mula sa mundo ng kamatayan. Gusto kong palitin mo kung sino ang pumatay. Kung may pagkakataon, sana mapatay mo siya para sa akin. Pumatay ng tagamundo ng kamatayan ng walang dahilan, labag sa batas ng kadiliman. Kaibigan hantu, kung handa kang tumulong, ibibigay ko lahat ng kayamanan ng aking guro. Puro gamit na kapakipakinabang sa mga espiritu. 1 beses lang ito, hindi na maulit. Salamat, saan naglalaboy ang tagamundo ng kamatayan? Sa Xilo County ng Lion Country, teritoryo ito nilugang ng 33 departamento. Baka sa tauhan niya yan, tagakuha ng kaluluwa ng mundo ng kamatayan. Hindi magkasundo si Lugang at ako. Patayin ang tagamundo ng kamatayan niya, ayos lang. Si Lord si John, lahat ng kaluluwang na stock sa Xilo County ay nakuha na. Si Zhang Laoju lang ang di mahanap, di makita ang buhay na kaluluwa. Kung ganun pala, tutulungan kitang imbestigahan. Naku! Naging masamang espiritu na si Zhang Laoju. Lumabas pa siya ng Xilo County. Nagulo na sa Ping An County. Kailangan makialam ang inspection department dito. Sufan, dalhin mo ang token ko papunta sa inspection department. Report mo ito kay Lord Night Wanderer. Okay, sandali lang. Sige, sasamahan na kita mismo. Sufan pala ang pangalan. 8 matapang ka. Nagmatapang pumatay sa mundo ng buhay. Mukhang may kakayanan. Maraming taga-mundo ng kamatayan na may galit sa kanya sa 33 departamento. Oh, ikwento mo ng detalyado. Haha, di inakalang tagakuha ng kaluluwa siya. Ganyang tipo, natural lang maibigay. Normal lang maalis siya. Bayad na, kapalit ng tulong. Kinuha ang kayamanan ni Snowflake Master. Kailangan talaga siyang patayin. Sa loob ng city ng mundo ng kamatayan, hindi pwedeng gumawa ng aksyon. Araw-araw siyang pumupunta sa mundo ng buhay para kumuha ng kaluluwa. Pwede siyang mawala sa mundo ng buhay. Ito ang inspektor na si Changxi. Huwag kang magsalita, baka wala si Lord Night Wanderer. Dito ang kanyang lugar. Hindi ginagawa ang tungkulin. Ginagamit ang stone statue na bantay ng opisina. Lugang. Anong kailangan mo? Inimbitahan akong uminom ng walang hanggan ng Lord Chang. Naantala, kaya sabihin mo na lang ang kailangan. Lord Night Wanderer, yung isa kong tagamundo ng kamatayan. Habang kumukuha ng kaluluwa, nakita na ang kaluluwa ay naging masamang espiritu. Sinadya ko pong ipaalam, Yuan Peng, Lichon. Kayong dalawa sumama sa Dog Soul Department para sa mundo ng buhay. Yes. Salamat po sa inyo. Gawain lang po namin ito. May kasamang inspektor ng inspection department. Mukhang may masamang espiritu na pupuntahan. Pagkaalis ng inspektor, babalik si Sufan para kumuha ng kaluluwa. Sa oras na iyon, mamamatay siya. Lesiu. Totoo ngang may masamang espiritu dito. Inspection Department ang mag-imbestiga. Basura ang Soul Retrieval Department. Umalis na agad. Si Zhang Laoju ang kaluluwa sa aking libro ng buhay at kamatayan. Pero daan sa evolution. Pagkatapos manakit ng tao, tinago ang energy sa bangkay. Nagparami ng masamang enerhiya. May plano siya sa likod. Nagtatago pa. Lumabas ka na. Level ng Ghost General. Hindi ba si Zhang Laoju ito? Sandali lang. Ang lakas niya, sobrang bilis. Ako may golden finger, level ng ghost killer lang. Paano siyang ordinaryong kaluluwa naging ganito kabilis? Sino ang nag-uutos sa iyo? Kayo pong dalawang wanderer. May talagang nag-uutos kay Zhang Laoju. Wala pong nag-uutos. Ordinaryong kaluluwa lang siya. Paano naging ganito ka-strong sa maikling oras? Pilitin ang nasa likod na lumabas. Nag-uutos ng masamang espiritu sa mundo ng buhay. Hindi niyo ba iginalang ang inspection department ng mundo ng kamatayan?
Kaibigan Suhong, bakit ganyan kakabalis? May nangyari ba sa tabi ni Hantu si Jun? Ang lahat ng pinaghirapan ko, sinira ng batang yan. Kailangang mamatay siya. Grabe ang pagkabalisa ni Suhong. Palihim siyang nagre-refine ng 49 kaluluwa. Pag naabot ng kaluluwa ang tamang antas, kapag nilamon, mabilis na tataas ang level. Gusto niyang maabot ang Golden Immortal sa lecture ng Grandmaster. Para maging karapat dapat makinig sa aral ng santo. Nasira ang refining pit ngayon, kaya kailangan niyang puntahan mismo. Hay! Hindi ko alam na dito pala ang lugar ni kaibigang Zen. Sorry, Diyos ng gamot. Aalis na kami. Hay! Matagal na ang nangyari iyon. Noong panahon ng Queen of Pinksy, lawak ng mundo. Sino ang susubok sa Mingjayan ko? Pero ngayon, mahirap na ikwento. Sino pa ang nagbibigay halaga ngayon? Ako, binibigyan ko ng halaga. Ako ang tagapagpatupad ng kalooban ng mundo ng kamatayan. Ako ang magbabalik ng dating gloria ng mundo ng kamatayan. Kailangang ibalik ang dati niyang kagandahan. Nakakainis kung sapat lang ang lakas ko. Ang mga lumalabag sa batas, dapat parusahan ng mahigpit. Di inaasahang lumabas si Suhong. Ginawa pang ghost pet si Zhang Laoju. Nakakatawa talaga. Dice death. Ano pa man. Kinukuha ko lang ang bayad para tulungan. Wala na akong paki. Hantu, bakit ka nandito? Hahaha, kinuha ko ang mga kayamanan nyo. Di ba dapat magtrabaho? Ang ibig mong sabihin. Hey! Yung tagamundo ng kamatayan sa tabi ng dalawang wanderer kanina. Siya ang pumatay sa alagad ni Snowflake Master. Kaibigang Juhong, mukhang hindi lang basta ghost slave ang masamang espiritu mo. May mga bagay na pwede mong tanungin. May mga bagay hindi dapat tanungin. Naintindihan mo ba? Naintindihan, tara na. Sasama ako sa'yo. Tingnan natin kung anong kakaiba sa tagamundo ng kamatayan na sinasabi mo. Naglalakas loob siyang manakit sa mundo ng buhay. Nakalimutang nakakita ng almanak today. Hindi ba dapat ngayong araw kumuha ng kaluluwa? Bakit siya humabol dito? Dahil ba dinala ko ang inspection ni God dito? Gusto niya akong gantihan. Disipo ng malaking sekta, hindi ka dapat ganyang kapetikot, Vijayang. Yung pressure, hawik sa department head Lugang. Tagamundo ng kamatayan din. Alam ko na. Ghost pet ka rin ni Suhong, di ba? Siya yata ang dahilan ng kasalukuyang patayan. Ikaw ang tunay na salot. Bayad na ako. Kapalit ng tulong. Malayo ang pagitan sa level. Ang layo ng gap. Tapos na ang trabaho. Kaibigan, anong nangyari sa'yo? Sa likod. Mag-ingat sa likod. Ganito ang sinaunang forbidden technique. Basic, kayang talunin mababang level. Intermediate, kayang galawin ang gitnang level. Advanced, kayang wasakin direkta. Malakas na generals. Kaluluwa ang sinusunog dito. Hindi lang ito trading ring. Nagpapalakas din ng katawan at mabilis magpagaling. Ah! Sino ka? Yung nakatadhana sa'yo. Bakit mo ako sinaktan? Hindi, mali ang akala mo. Hindi ko balak saktan ka. Akala mo hindi ko narinig ang usapan nyo? Sufan kanina, nung nawawala ang soul form. Pero di talaga nawala ang tunay na espiritu. Ang sabwatan ng dalawa, narinig niyang lahat. Nabahala si Sufan. Kung wala siyang immortal na katawan. Matagal na siyang nawala. Sufan, pakinggan mo ako. Hindi ko intensyong saktan ka. May nag-utos lang naman sa akin. May nag-utos lang. Sino ang nag-utos? Si Snowflake Master. Si Snowflake Master. Kilalang kilala mo siya. Ang alagad niya ang namatay sa kamay mo.
Noong araw kinuha mo yung tao. Yung disciple na pumigil sa'yo, alagad niya yun. Alagad niya pala yun. May disciple si Snowflake Master. Nasaan siya? Sa Chanbi Mountain. Kung ganun, sumama ka sa akin sa bundok na iyon. Basta mabuhay ako. Ipaghihiganti ko ang utang na dugo. Ang mga disipulo ng paaralang Chan ay laging namuhay ng marangya, palaging mayabang at mapang-abuso. Ngayon, tinamo nila ang ganitong kahihiyan. Imposibleng palampasin lang ito basta. Kung palalayain mo siya ngayon, magdudulot lang siya ng walang katapusang problema sa hinaharap. Sinira ang katawan, para walang ebidensya kapag namatay. Pumunta sa bundok Tayanbe. Sufan, dinala na kita dito. Pwede mo ba akong palayain? Sa kolonya, kapag ang mga tagalakad ay umaksyon, ayon sa batas ng musika, dapat putulan ng ulo. Ikaw na lang ata ang nag-uusap pa ng musika dito sa underworld. Mahusay sa misteryosong musika, panalo ka sa kategoryang iyon. Ano ba talaga? Kailan mo ako papayagang umalis? Marami akong kayamanan, gamit ng mga dayuhan, maging gamit ng mga multo, meron din ako. May kabutihan ka ba? Meron. Noon, sumama ako kay Master sa mundo ng tao. Naipon ko ang maraming kabutihan. Ibibigay ko sa'yo. Okay. Meron pa ba? Wala na. Wala na, meron pa, may natira pa ako. Sufan, talaga wala na. Ubos na talaga. Hindi ako naniniwala. Siguradong may tinatago ka pa. Walang aral hanggang humarap sa sarili mong kamatayan. May huling tira pa. Hindi ko mapapatawad ang ganitong galit. Disipulo ng Chansek, ika-4 na henerasyon. Pinipilit at kinikikila ng ganito. Hindi ba ito malaking kahihiyan? Wala na, totoo wala na. Piliting mo pa, mawawala na ako. Siksuhong talaga, parang napakayamang tupa. Isang maliit na celestial spirit pa lang pero ang dami ng kabutihan. Paano kung gold immortal pa o kahit tai golden immortal? Baka mas malaki pa ang makukuha ko. Sige, maniniwala na ako sa'yo. Pero kung kaya mong ibigay pa ng 100 kabutihan, baka palayain talaga kita. Ikaw talaga, sakim at masamang kaluluwa. Kinikikilan mo ang kabutihan, wala kang magandang patutunguhan. Ayos lang, di ko na kailangang gumalaw pa. Si Master Hoba, nagdala pa ng Ghost General para patayin ako. Ngayon, siguradong magbabayad ka. Ang pagpatay sa'yo ay para sa batas ng Underworld. Kaibigang Suhong, ang tagal mo na di bumabalik. Bakit wala ka pa rin? May nangyari bang masama? Nan, baka si Hanto na yun? Kaibigang Hantu, dumating ka na. Yung tagalakad ng espada na bumaligtad kay disipo ko, napatay na ba? Master Xuhua, kaibigang Hantu, huwag mag-alala, ibibigay ko ang ipinangako ko. Hindi sapat. Kaibigang Hantu, ang napagkasunduan natin ay yan lang talaga. Pero di ka pa rin kontento. Anong nangyayari kay Hantu? Ang tigas ng ulo niya ngayon, kaibigang Hantu, nagbago na ba isip mo? Alam mong, si Xuhong ang nagrekomenda sa iyo. Pag di mo tinupad ito, anong sasabihin mo kay Xuhong? Ibigay mo na lang ang kabutihan mo. Gusto mo pa ang kabutihan ko? Bilisan mong ibigay. Meron pa ba? Tama na yan, wala na talaga. Nabalitaan ko na pwede ring gawing kabutihan ang pagliyab ng dugo. Ibabas ang kalahati ng lakas mo at gawing kabutihan. Nasiraan ka na ba? Mamamatay ako niyan. Binigay ko sa iyo yung kabutihan kasi tinulungan mo akong maghiganti. Huwag ka nang lumampas. Ikaw, matandang sakim. Sa ganitong punto, nagtatago ka pa rin ng kayamanan. Ikaw ang traidor. Sino ka? Ikaw ang tunay na traidor. Kung takot siya kay Xuhong, hindi niya ako ginawang kaaway ng ganito. At isa pa, siya ay isang golden immortal. Isang hampas lang niya, patay na ako dapat. Pero katawan ko lang ang nasaktan. Ay, nga pala. Hindi talaga ako si Hantu. Patay na siya, ako ang pumatay sa kanya. Ano? Pinatay mo si Hantu. General Ghost siya, golden immortal pa iyon.
May mga tanong ka pa ba? Ikaw yung espesyalista ng mga kaluluwa rito sa Underworld. Walang alam. Binigay mo lahat ng kabutihan mo sa kaaway mo. Nan, hindi lang si Hantu ang nakuha ko. Siksuhong na sinasabi mo, wala na rin. Biglang naalala ng matanda ang lahat. Nang bata pa, naulila na siya. Buhay siya dahil sa awa ng mga taga-baryo. Lumaking mag-isa, wala man lang siyang napangasawa. Pero siya ay palaging mabuti. Ang dami niyang natulungan sa baryo. Pagkamatay niya, binilhan siya ng kabaong ng mga taga-baryo. Kaya na rin siyang napahinga ng payapa. Pero dinala siya dito ng masasama. Pinilit siyang lamunin ang mga inosenteng souls. Lalong lumakas, naging Ghost General. Kwento ng matanda. Underworld Tagalakad. Ginoong Tagalakad ng Underworld, pakisama mo na ako paalis dito. Dalhin mo ako sa Underworld para iprito. Nagkamali ako. Nalulun ko ng marami ang buhay na kaluluwa. Lahat sila walang kasalanan. Hindi ko yun inasahan. Buong buhay ko, naging mabait ako. Pero ngayon, naging mabangis akong halimaw. Dapat lang akong parusahan. Ginoong Underworld Tagalakad, parusahan mo na po ako. Zhang Laoju, hindi mo yan kagustuhan o intensyon. Kinokontrol ka ng iba, hindi mo kasalanan yan. Pero nagawa ko pa rin. Ay rekomenda kita kay si John. Magtrabaho ka bilang Grim Reaper dito, para makabawi ka. Pwede rin ba akong maging Underworld Tagalakad? Sige, sasama ako sa'yo. Pero bago magsimula, hinihiling kong dumaan muna sa Extreme Purification Rite para malinisan ang kasalanan ko. Iba ka rin. Nakapag-ipon ka ng maraming kabutihan noong buhay pa. Nagkamali lang ng landas pagkamatay. Manatili ka na dito sa 33 offices. Lord Chancellor, mag-apply ako sa City Evil Office Battalion. Pagkatapos kong maparusahan, babalik akong Underworld Tagalakad. Sige, magtuloy ka. Gumastos ng 100 evolution points. Napataas ang mastery mo sa Ghost Arts. Sufan, ipasa. Pumunta ka agad sa Grand Hall. Si Lord Si Jun, may kailangan po ba sa akin? Sufan, ikaw ang kinuha kong espesyalista ng Underworld. Nakita ko lahat ng performance mo nitong mga araw. Salamat po sa papuri ni Lord Si Jun. Kailangan ko pang magsikap. Yung ibang Underworld specialist mo, napapagod na dahil sa'yo. Sufan, magaling kang talaga. Magtrabaho ka lang bilang ordinaryong tagalakad dito sa 33 offices. Medyo dehado ka. Karangalan kong magtrabaho para sa 33 offices. Sige, hindi mo na kailangan magpakumbaba pa. Ngayon, bakante ang posisyon ng judge sa 11 GV Soul Reaping Office 3 buwan na. Iminungkahi na kita sa superior. Mamaya, sasama ka sa akin kay Lord. Si Lord Judge ng 49 GE Office, bakante rin ng 3 buwan. Baka yung Ghost General na napatay ko 3 buwan na ang nakakaraan. Siya pala yung 11 GV Soul Judge. Sufan, ayaw mo ba? Hindi po, gusto ko po. Magiging judge, mas marami kang kapangyarihan. Walang limit ang paghila ng kaluluwa. Bibilis din ang pagtaas ng evolution points. Kung handa ka, sumama ka na sa akin sa main hall para magkita ang dalawang chief judges. Opo. Ako po si Lugang. Nagpakilala kayong dalawa, mga Chief Lord. Lugang, siya ba yung Sufan na sinasabi mo? Tauhan ko po siya. Siya lang ang walang napapalampas na kaluluwa. Kaya, naniniwala akong kaya niyang pamunuan ang 11 GE Office. Maghihila po ako ng kaluluwa ng buong husay. Hindi ko po kayo bibigyan, mga Chief Lord. Ito ang token ng 11 GE Office Judge. Simula ngayon, ikaw na ang 11 GE Judge ng opisina. Maraming salamat po, mga Chief Lord. Ako si Sufan. Simula ngayon, ako na ang judge ng 11 GE Office. Pagpupugay kay Judge din. Grabe naman, nakakapagod sobra. Bilisan ang record. Gagala pa ako sa Ghost Bite. Yang kuan, ilan bang kaluluwa ang nakuha mo ngayon? Saka ka pa magpahinga. Opo, Judge. Nakakuha po ako ng isang kaluluwa. Sa tuwing may misyon, dapat makuha ang 5 target. Sa bawat 6 na araw ng trabaho, isang araw ang pahinga, ayon sa oras dito. Tuwing gabi nagsisimula, umaabot hanggang madaling araw ang oras ng trabaho. Kung di umabot ng 5 ang nakuha, walang dahilan, masisingil ka ng kabutihan pag maaga kang umuwi sa city. 6 na araw trabaho, isang araw pahinga. Trabaho pa ba yang para sa multo?
Kung ayaw mong magpahinga sa araw mo, pwede kang magpatuloy ng ekstra trabaho. Bilang dagdag na effort, may dagdag na gantimpala ng kabutihan. Iba talaga ang takbo ng utak ng taong to. Maghiwa-hiwalay na. Si Sir John, ako si Yuan Chuan, ang iyong tagapaglingkod. Unahin ko muna ang pagdala sa iyo sa iyong palasyo. Sa palasyo, dito dating nakatira ang huling Sir John. Ngayon ikaw na ang bagong Sir John. Ayon sa patakaran, lahat ng sa kanya, pwede mong minana. Sir John, sila ang mga maliit na asawa ng dating Sir John. Ayon sa tradisyon, sila na ang sayo. Kasama sila. Pinatay mo siya, kinuha mo ang kanyang posisyon, sinakop mo ang kanyang libingan, pati asawa at mga concubine, kukunin mo pa. Ganito talaga ang bida sa kontrabida. Ayos naman, balik na tayo sa kwarto. Opo. Si Hantu ang tunay na magaling magpakasaya. Hindi mo ba kailangan ng pamaypay, Sir John? Diretso lang, walang kailangan magmadali. Akala ko, ang buhay ng multo pwede palang maging makulay. Ang malakas ang nagiging hari. Lahat ng wala kang kakayahan, mawawala. Para lang bula. Malinaw sa libingan ni Hantu ang mga kayamanan. Kung gusto mo, pwede mong kunin. Umuwi na tayo sa kanya-kanya. Grabe, sobrang malamig mo. Saan ba kami uwi? Si Sir John, para makuha kami. Ipinasok ang pamilya namin sa reincarnation. Pag umalis kami dito, baka maging ligaw lang kami sa labas. Anak, talagang matapang ang dating pinuno. Ganito na lang. Malawak ang lugar na to. Bibigyan ko kayo ng sariling lugar dito. Malaya kayong maglakad-lakad. Ang apat na babaeng multo, napakaganda. Mga batang Ginoo sa lupa, mapapasama ang loob. Guru, may problema. Patay na ang ilaw buhay ni Kuyatsu. Si Hong-er, bukod sa estudyante ko, anak ko rin talaga. Bakit namatay siya nang walang paliwanag? Ako ay Tei Golden Immortal. Kahit sariling anak, di ko nabantayan. Kahit sino ang pumatay, kailangan niyang magbayad ng dugo. Ipakita ang kapitan ng lupa. Haha, paggalang sa Diyos. Nakita mo ba ang taong ito? Opo, Diyos. Parang nakita ko siya ilang buwan na ang nakaraan. Tila pumunta siya sa direksyon ng Dongxing Shenzhou. Dongxing Shenzhou. Si Hong-er, 2 beses pumunta sa Yanlan. Una, walang nangyari. Pangalawa, biglang nawala. Anong nangyari at ganito ka nag-aalala sa lupa? May lakas ng loob silang galawin ang anak ko. Siguradong magbabayad sila. Hintayin mo, hahanapin kita. Kautusan para kay Sufan, Sir John. Utos mula sa Watchang Shenzhen. Lihim na dokumento para kunin ang kaluluwa. Kailangan si Sufan, Sir John, ang mismong kukuha ng kaluluwa. Si New Hezhao. Teritoryo ng Badhismo yan. Ako'y taga-Daosismo. Nag-aral ako ng mga tipa ng Daosismo. Malapit na ang pagtatapos. Bakit kailangan pumunta sa lugar ng Badhismo? Kakaiba talaga. Ang Badhismo, sobrang sikat ngayon. Hijayan. Susunduin na kita. Dumating ka na. Matagal kitang hinintay. Tara na. Wala akong balak maging Buddhist. Pero sila, pilit akong pinipiga. Sige na lang. Tara. Dumating na ang dakilang Deon sa River. Fabu, ikaw ang bahala magdala sa kanya. Sinabi ng guru, mabuting tao siya sa siyam na buhay. Sinabi ko noon, dalhin na lang natin siya direkta. Pero pinilit mong hintayin niyang maging Buddhist siya. Nasayang ang oras natin. Hindi ma-convert, kailangan na lang pilitin. Amituofo. Napaka-bold mong multo. Kami ay Buddhist. Kaya mong kunin? Hindi naman ako kalbo. Bakit ka Buddhist? Napaka-bold mo. Matapang ka, bastos ka sa Buddhismo. Bilang matang Golden Vajra, may lakas akong pumatay, multong nagpaabala sa mundo. Sa atas, kukuha ako ng kaluluwa. Pag nag-abala ka, ang lihim ng tunog puputulin.
Ikaw ay... Wala na ang kaluluwa. Paano nangyari ito? May mga multo mula sa underworld dito. Walang anuman na wala ang kaluluwa ni Fao. Tagakuha ng kaluluwa mula sa underworld. May lakas kang kumilos laban sa budhismo. May nangyari kay Guru. Sinabi mo na sumama kami ni Fao para tumulong. Sa He River, kinuha ang kaluluwa niya ng underworld. Si Fao, patay na rin. Ang multo ng underworld, sobrang yabang. Sumunod sa Guru, magpadala ng matang Golden Vajra para arestuhin siya ngayon din. Hatulan. Duwag. Naglakas loob kang magnakaw sa akin. Taong Buddhist. Tumigil ka ngayon. Ang dami ng loohan ng Buddhist ay walang laban. Ang kaluluwa ni Hijayan, hindi maaaring maagaw. Sugod. Buddhist. Pinatay mo ang loohan nila, hindi ka nila patatahimikin. Nasa talaan ng buhay at kamatayan ang pangalan mo. Iyan ang kukunin ng mundo ng kamatayan. Dapat pumasok ang kaluluwa mo sa mundo ng kamatayan. Ah, ang bilis ng bata. Dahil nakapasok na siya sa gate ng mundo ng kamatayan. Kaya pupunta kami sa mundo ng kamatayan para kunin siya. Pumunta kami roon para dalhin ang batang iyon. Makakapasok ka. Emperor ng mundo ng kamatayan. Pipigilan mo ba kami? Pwede namang pumasok. Iwanan ang katawan at espiritu, makakapasok ka. Ang lakas mo. Niloloko mo kami ng ganito. Anong kapangyarihan to, hindi masukat? Hindi pa ito ang tunay na anyo. Kapag dumating ang totoong anyo, nakakatakot talaga. Bumalik sa bundok ng langit. Magalang na ulat kay Ginoong Diyos. Narito ang kaluluwa ni Hijayan. May nakaharang ba nung nagpunta kayo sa mundo ng mga tao? Yung mga tagaharang sa aking misyon, na parusahan na ayon sa batas. Wala namang problema sa mga dragon killer natin. Magalang na ulat kay Ginoong Diyos. Totoo, pinadala ng Buddhist ang mga tao nila para habulin kami. 10 loohan ang humabol. Pinakamahina ay Golden Immortal. Para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng mundo ng kamatayan. Hindi ko sila hinarap. Mabilisan kaming bumalik sa mundo ng kamatayan. Gusto mo ba talagang makipaglaban sa dami ng loohan? Hindi naman. Yung mga loohan, Ginoong Diyos. Siguro may kinalaman din sa akin. Dahil sa iyo. Hay, paulit-ulit ng gusto ng Buddhist na kunin ang aking espiritu. Dalhin sa bundok ng langit. Kaya pala ang gulo ng Buddhist. Ikaw pala ay mabuting tao sa siyam na buhay. Kapag nakapasok ka sa Buddhist, malaking tulong sa kanila. Sabi mo, maraming loohan ang humabol sa iyo papunta sa gate ng mundo ng kamatayan. Nasaan na sila ngayon? Pinatalsik lahat ng emperor ng mundo ng kamatayan sa isang sigaw. Magaling ang ginawa mo, Sufan. Hindi na kailangan dalhin si Hijayan sa tribunal. Dalhin mo ang liham ko. Ikaw mismo pumunta kay Kuai Fufu. Sabihin mo na siya at ang inspektor ay mabuting tao. Malalaman na niya ang gagawin. Opo. Talagang mabuting tao sa siyam na buhay. Napakadakila ng merit mo, hindi mapipigilan ang lakas. Ehnan.
Sutra ng Buddhist. Isa ka bang Buddhist? Hindi. Noong nabubuhay pa ako, isang Buddhist ang sapilitang nag-iwan ng binhi sa akin. Iniwan ng isang Buddhist ang binhi sa aking espiritu. Talagang nakakahiya sila. Wala na. Wala na ang nakakainis na pagiging Buddhist ko. Salamat kay Lord Kui. Maraming tagapagbantay sa mundo. Lahat ay may kanya-kanyang landas. Masyadong pilit ang ganito ng Buddhist. Mga paraan ng mga tao sa mundo. Hindi ito karapat-dapat. Kanang balikat, tinanggal ko na ang Buddhist sa espiritu mo. Mula ngayon, mag-Buddhist o mag-Taoist, ikaw ang pumili. Nasa'yo na ang desisyon. Salamat po, Father, tinulungan mo ako. Kulang pa ng ilang judge ang tribunal. Gusto mo bang matulungan ako rito? Gusto ko po. Sige, manatili ka dito. Ipaabot mo kay Old Hay. Sabihin mo utang ko sa kanya ito. Ngayong araw, makikita mong napakababa ng mundo ng kamatayan sa tatlong mundo. Kontrolado ng langit, inaapa ka ng Buddhist. Maski mga wandering immortals kaya kang late laitin. Dapat maging malakas ka agad. Para mabago ang mundo ng kamatayan. Huwag kang matakot. Mabait din si Jun. Kung mapansin ka niya, hindi ka magsisisi na napunta ka rito sa mundo ni Rain Kao. Si Jun, andyan ka ba? Bakit nandito ang matandang ito? Pasok ka. Hi. Si Jun, tingnan mo sino ang dinala ko. Si Jun, tingnan mo. Ito ang nagtagpong kaluluwa ng ako'y kumukuha ng kaluluwa. Kawawa ang pinagmulan niya, walang matatakbuhan, wala ring matirhan sa mundo ng kamatayan. Pakawan mo siya, bigyan mo siya ng matitirhan. May 4 na Yasha princess na akong kasama. Masaya na ang ghost life ko, hindi na kailangan ng ibang babae. Mukhang mabait ang ugali niya, mabilis din kumilos. Makakatulong siya sa palasyo. Mabibigyan siya ng tahimik na lugar. Mabait ka talaga. Bakit naisip mo bigla ito? Dati na akong nag-ampon ng mga kaluluwa. Kasi kayo, sobrang kawawa kasi. Kaya dinala ko siya dito. Pabayaan mong manatili siya. Salamat si Jun sa kabaitan. Alam ko na mabait ka talaga. Luoxing, magpahinga ka muna. Magpahinga ka ng 2 araw. Naiintindihan ko, kung may kawawang kaluluwa ulit, ipapaalam ko kay si Jun. Mamaya, pumunta ka sa silid ko. Siya si Wenjie. Simula ngayon, kapatid niyo siya. Ikaw magdala sa kanya pabalik sa palasyo. Ituro mo sa kanya ang mga alituntunin. Wenjie, kapatid, huwag kang matakot. Mabait si Jun. Basta huwag mong labagin ang batas. Hindi ka parurusahan. Ituturo ko sa iyo ang bawat lugar. Ipapaliwanag ko rin ang mga alituntunin ng palasyo. Magandang magsama tayo. Sama-sama tayong mabuhay ng tahimik dito. Tahimik na buhay ay swerte na natin. Lakas ng katawan ng kalaban. Nakakainggit. Kung ganun din lakas ko, mas malakas pa siguro ako. Mas malakas pa siguro ako. Bago ka pa nagdadasal ng 100 taon, hindi ako magpapasimuno sa Buddhist mo. Hindi talaga ako sasali sa Buddhist mo. Dizangwang pusa. Suan ko. Ano iyon? Ginoong Dizangwang pusa. May balitang dumating mula sa Buddhist. May batang multo mula sa mundo ng kamatayan nagtatrabaho sa mundo. Pinatay niya ang isa naming loohan. Nawasak ang kaluluwa niya. Bilang tagapagbantay ng mundo ng kamatayan, Dizangwang pusa. Malungkot ako dito. Hindi maaaring iwan ng mga loohan ang pag-asa. Suan ko, imbestigahan mo. Dapat maging malinaw ang puso. Walang hinihiling. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Akala mo makukulong mo lahat ng tao. Malalaman din ang kasinungalingan mo. Nalaman na kung sino ang pumatay sa loohan. Si Sufan ang commander mula sa Soul Collector. Pero dahil siya ay nasa ilalim ng hukbong panghukay ng kaluluwa, Black Watchang, nagkaroon siya ng alitan sa mga disipulo. Kung walang utos mula sa hari ng Dizang, malamang hindi niya ibibigay ang tao. Sige, gagawa ako ng sulat. Dalhin mo ito sa hukbong panghukay ng kaluluwa. Dalhin mo siya dito.
Ang tungkol kay Kuya Ki at Sufan. Tanging hukbong panghukay ng kaluluwa lang ang nakakaalam. Sino kaya ang nagkalat ng balita? Kami mula sa Budismo ay tumawag kay Dizang. Pero kahit siya, hindi niya malalaman agad na si Sufan iyon. Mahigpit si Sufan sa hukbong panghukay. Pero sobrang seryoso siyang kumilos. Hindi bagay sa mga iba pang pribadong hukbo na pabaya. Sa tingin niya, napakarami ang naiinis sa kanya. Maraming nagalit sa kanya. May nagtraidor sa kanya sa lihim. Hindi nakataka-taka. Ang masakit para sa akin. May ganitong uri ng tao sa hukbong panghukay ng kaluluwa. Ginagamit ang mga Budista laban sa sariling kasama. Huwag mo sanang ipaalam sa akin kung sino. Kung hindi, ipapadala ko siyang muli sa reinkarnasyon. Walang silbi mag-alala dito ngayon. Kung dumating si Dizang para humiling ng tao, dapat ba nating ibigay ang ibig sabihin ni Kuya Ki? Siyempre, hindi. Kitang-kita mo naman. Si Sufan ay hindi lang matapang sa panghukay. Mabilis din ang kanyang pagtataas ng antas. Taong ganito, kung basta mo lang palalayain, sino pa ang makikinig sa utos natin sa hinaharap? Baka ang hukbong panghukay ng kaluluwa. May bagong tagasunod na kasing lakas ng Dalojins yan sa mundo ng mga kaluluwa. Napakaganda nito para sa hukbong panghukay ng kaluluwa at sa buong mundo ng mga kaluluwa. Malaking biyaya ito. Nag-ulat, mga Diyos. Ang tagapagtanggol na siksuan ko mula sa tabi ni Dizang Wang ay dumating. Di ko inaasahan ganito kabilis ang pagdating niya. Talaga bang iniisip nila na walang kapangyarihan ang mundo ng mga kaluluwa? Ngayon, malakas ang Budismo. Natural, tumataas ang status niya. Papasukin siya. Suan ko, bastos. Bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito sa hukbong panghukay ng kaluluwa. Black Watchang, magpakabait ka. Ang personal nating mga problema, hindi ito pag-uusapan ngayon. Ngayon, narito ako bilang tagapagtanggol. Para kunin ang isang kaluluwang hukbo. Ang kaluluwang hukbo ng hukbong panghukay ng kaluluwa. Hindi ito basta makukuha ng kahit sino. Black Watchang, ngayong araw ako'y dumating. Dahil sa utos ng Dizang Wang. Narito ang sulat mula sa Dizang Wang. Tila parang mismong si Dizang Wang ang dumating. Tingnan natin ang sulat. Hayaan mo akong sumilip. Kuya Ki, tingnan mo, sira na ang sulat ni Dizang Wang. Hahaha, pasensya ka na. Matagal ko nang hinahangaan ang Dizang Wang. Gusto ko ring makita ang kanyang sulat. Kahit ang sulat niya ay punit, ang kanyang kalooban ay magdadala ng utos. Black at White Watchang. Hindi pa ba kayo susuko? Yumuko na at aminin ang kasalanan. Hintayin ang desisyon ng Dizang Wang. Huwag kayong magmatigas, wala kayong pupuntahan. Sumama sa akin pabalik sa hukbong panghukay ng kaluluwa para sa paglilitis. Magaan ang hatol. Kung magtangkang sumuway, huwag ninyo akong subukan. Paano mo nagawa? Sinira mo ang kalooban ng Dizang Wang. Lubhang mapanghimagsik ka. Nilapastangan mo ang Budismo. Kagabi, uminom ako ng marami kasama si King Ang Wang. Napadami ang inom, hindi ako nakatulog. Kaya nakakuha ng trangkaso. Hindi ko napigilan kanina. Master, patawad. Patawad? Trangkaso mo raw, ano? Ikaw na matandang kaluluwa, paano tataamaan ng trangkaso? Sinadya mo talaga. Sinadya mong sirain ang kalooban ng Dizang Wang. Sinadya mong insultuhin ang Budismo. Bilang disipulo ng Budismo, dapat sinusunod mo ang mga batas. Magpakita ng awa, pero hindi ka lang nagdadahilan. Mayabang ka pa. Nilapastangan mo ang batas ng Budismo. Patawad, badha. Hindi ko sinasadya. Nagpadala ng emosyon. Hindi ko sinasadyang sumuway. Wala akong intensyong lapastanganin ang batas. Nagsusumamo ako para patawarin. Nagsusumamo kay Dizang Wang. Hindi na ako ulit. Patawad, badha. Hindi ko sinasadya. Patawad po. Ang lakas ng loob mo, suan ko. Nagbitaw ka ng malaswang salita. Saan mo nilagay ang aral ng Budismo? Ang imahe ng Budismo na pinaghirapang itayo. Sinira mo lahat ngayon. Malaking kasalanan mo. Ako siksuan ko, disipulo. Saludo kay Dizang Wang. Pasensya na, ako'y walang magawa. Hindi ko nabawi si Sufan na pumatay sa luhan. Pinahiya pa ako ni Black at White Watchang. Hindi lang kasalanan mo iyon. Bakit ikaw lang ang bumalik? Bakit wala si Black at White Watchang? Pinunit nila ang sulat mo. Sinadya nilang sirain ang kalooban mo. May insulto pang salita. Pinahiya ang Dizang. Ay, tumigil ka na. Lumayas ka na. Kung hindi, si Sufan, baka papatayin pa niya ang ilang luohan ng Budismo. Hahaha. Ah.
Ginawa nila ito para lang protektahan si Sufan. Mukhang ako naman ang dapat kumilos. Makipagkita sa dalawang Diyos ng dilim. Ilang araw pa, kapag natapos ko na ang 6 na araw na pagbigkas ng sutra, ako mismo pupunta sa hukbong panghukay ng kaluluwa. Hindi si Dizangwang ang uri ng inutil. Matagal na siyang nag-operate sa mundo ng mga kaluluwa. Di matukoy ang tunay na lakas. Ngayon, personal siyang nagbigay ng utos. Sinira pa natin ang kalooban niya. Hindi niya palalampasin iyon. Malalim ang ugat ni Dizangwang sa mundo ng kaluluwa. Napakalakas ng impluensya. Halos nakuha na niya ang hukbong panghukay ng kaluluwa. Basta't nandito siya sa mundo ng kaluluwa. Mapoprotektahan pa siya ng aking mga kasama. Ibig sabihin, tinulungan ako ng dalawa. Kung hindi nila pinunit ang sulat, sinira ang kalooban ni Dizangwang, baka dinala na ako niksuan ko sa hukbong panghukay ng kaluluwa. Matagal na siyang nag-operate doon. Malakas ang impluensya, napakarami niyang tauhan. Kapag dinala ako sa hukbong panghukay ng kaluluwa, baka mamatay talaga ako. Huwag lumabas sa mundo ng kaluluwa sa ngayon, pero hindi maaaring magtagal sa mundo ng kaluluwa. Ibibigay ni Dizangwang ang sutra. Dadalaw siya mismo sa iyo. Paano natin siya haharapin? May 200 akong tauhan. Lagi silang lumalabas para manghukay ng kaluluwa. Nakakakuha ako ng 0 evolution point kada araw. Sobrang tagal. Hindi ko kayang maghintay. Talagang hindi ko makakaya. Kailangan kong mag-level up agad. Kaya lang, dapat malakas ako kontrahin si Dizangwang. Huwag nilang kontrolin ako. May immortality ako. Wala akong takot. Kapag naging hari ng mundo ng kaluluwa, 100,000 ghost troops in 100 days, pwede akong maging santo. Kayo, come here. 6 years high, mas nag-improve ka na. Pagkatapos nitong gabi, pupunta ako para manghukay ng kaluluwa. Pupunta sa hukbong panghukay ng kaluluwa para makilala si Little Black at Little White. Susunod sa utos. Ano ang ginagawa mo lately? Wala kang nilabag, di ba? Umuulat, naghahanda kami. Nag-utos akong bantayan siya. Normal naman ang lahat. Lord 7, Lord 8. May masamang nangyayari. May ilaw ng badha sa labas. May budista papunta dito sa hukbong panghukay ng kaluluwa. Mga Diyos, matagal na tayong hindi nagkita. Sana ay maayos ka pa. Sa Soul Reaping Division, puro mabibigat na gawain ang amin. Kung ikukumpara sa inyong Buddhist Order, sobrang magkaiba talaga. Kayo naman, nagpapakumbaba pa. Narinig ko raw may isang taga Soul Reaping Division. Naging isang malupit na demonyo, nanakit ng mga tao sa mundo ng tao. Isang arhat ng Buddhist Order ang pumigil. Pero napatay siya sa huli. Bodhisattva Kitigarbha. Pag-usapan natin yan mamaya. Ang tagal ko nang di bumalik dito. Ang Soul Reaping Division namin, upo tayo, magkwentuhan saglit. Amitabha, hindi pwedeng uminom ang mga monghe. Pero ayos lang dito sa underworld, hindi naman kita ng badha. Amitabha, ang badha ay nasa puso. Mga disipulo ng badha, dapat malinis ang 5 kaisipan. Ang 2 matandang demonyong ito, sinadya talagang magpainom, magpatugtog at magsayaw. Walang respeto talaga. Nan, Bodhisattva Kitigarbha. Kumusta naman ang mga ghost ladies na ito? Nagustuhan mo ba sila, Black at White Impermanence? Ano bang ibig ninyong sabihin? Gusto niyo bang labagin ni Bodhisattva Kitigarbha ang mga rules? Walang pakialam sa batas ng Buddhist Order. Hindi ko papayagan yan. Ay nga pala, andyan pa siksuan ko guardian. Di maganda ang ayos mo, 7 bro. Bakit kay Bodhisattva Kitigarbha lang may ghost ladies? Tiningga mo siksuan ko guardian. Kaya pala siya galit na galit. Bigyan niyo rin siksuan ko guardian ng mga ghost ladies. Kailangan bata at maganda. Lintik ka talaga. Itong mga matandang demonyo, Black Impermanence at mga kasama niya. Wala talagang matinong tao dito. Suan ko, huwag kang bastos. Kanina muntik nang mabuwag, ang swerte na inipon ng maraming taon. Bodhisattva Kitigarbha. Aminadong mali ako, guro. Black at White Impermanence. Nakatikim na kayo ng alak, napakinggan na ang tugtugan, napanood na ang sayaw. Pwede na siguro pag-usapan ang seryoso. Kung di niyo siya mapapasaya ngayon, baka muling magbangayan ang Buddhist Order at Underworld. Bakit ka ba naparito? Sufan, pinuno ng Soul Reaping Division, marahas na pumatay ng arhat ng Buddhist Order, hanggang sa nawala ang kanyang kaluluwa. Kaya ngayon, dadalhin ko siya sa impyerno at personal na husgahan. Kitigarbha, di mo na kailangang magsalita pa. Kung gusto mo siyang kunin, ikaw ang bahala. CJ. Ano nangyari dito? Ano bang ginawang mali ni Susie Jun? Nakakatawa, di mo pa alam. May ilang concubine siyang pinatuloy sa silid niya. 1 buwan na siyang di lumalabas. May ibang ayaw kay Sufan. Gusto nilang gamitin ang Buddhist Order para supilin siya. Kaya kumalat ang chismis sa Soul Reaping Division.
Evil Spirit Sufan, lumabas ka na agad. Sumama ka sa amin sa impyerno. Harapin si Bodhisattva Kitigarbha. Anong nangyari kay Lord si Jun? Paano niya nainsulto si Kitigarbha? Tinawag pa nilang Evil Spirit si Lord si Jun. Sobrang lupit na niyan. Kayo, anong balak nyo? Amitabha, mga ginang. Sumusunod lang kami sa utos ni Bodhisattva Kitigarbha. Dinala namin si Sufan sa impyerno. Hindi Evil Spirit si Lord si John. Kayong mga hipokritong monghe ang tunay na evil spirit. Huwag kang magbintang, ginang. Ang mga tao ng Buddhist order, may malasakit at awa. Tungkulin namin ang magligtas ng iba. Imposibleng kami ang evil spirit. Pakisuyong hanapin si Sufan. Wala si Sufan dito. Nasaan napunta ang evil spirit Sufan? Ewan ko. Hindi ko sasabihin sa inyo. Dalhin ang mga ghost ladies na ito sa impyerno at tanungin. Pinapahintulutan ko kayong pumasok sa mundo ng mga espiritu para maghanap ng tao. Pero hindi ko kayo pinapahintulutan guluhin ang mga kaluluwa rito. Matagal ko nang hindi gusto kayong mga dayuhan. Lintik na impyerno, daigdig ng mga patay. Paano niyo napasok bilang mga buhay dito? Walang galang, malugod pong bumabati ang inyong lingkod, God Lord. Bumalik ka at sabihin mo kay Xitigarbha. Kung mahahanap mo si Sufan, bahala ka na. Pero kung muli kayong gumawa ng kalokohan at umatake uli sa ibang kaluluwa ng mundo ng mga patay, siguradong sasalakayin ko ang impyerno at gagawin kong magulo ang lahat. Sabihin mo sa akin, nasaan na si Sufan? Si God Lord at God Official ay nagpahinga sa bahay ng ilang araw. Naburyong siya, kaya pumunta siya sa mundo ng buhay para manghila ng kaluluwa. Umalis na naman para manghila ng kaluluwa. Bakit si Sufan ay sobrang aktibo? Pumunta ka sa mundo ng tao. Hanapin mo si Sufan. Sabihin mo na mag-ingat siya. Huwag muna siyang bumalik sa mundo ng mga patay. Tigilan niyo na ang iyakan. Mga alagad, magsikap kayong mag-practice. Darating din ang araw, aabot kayo sa pagka-immortal. Sa inyong kapalaran, pag naging immortal, mabubuhay kayo ng 1,000 taon. Wala akong masamang balak. Mga kaibigan, huwag kayong kabahan. Ikaw ba si Wang Yu? Nakilala mo pala ako, monghe. Noong unang panahon, alam kong hindi ka ordinaryong tao. Binalak kong hintayin na maubos ang buhay mo at akayin ka sa pagiging monghe. Pero Euros, di ko inakalang napakatalino mo. Nalampasan mo ang hangganan ng buhay. Ngayon, naabot mo pang pagka-immortal. May kulang ba sa kapalaran ko? Biglang lumiit ang buhay ko. May gumawa ng daya. Hahaha, nahulaan mo. Isa akong mongheng tagapag-akit ng kaluluwa. Namumuhay sa mundo ng tao. Naghahanap ng mga metadhana. Noong una, nakita kong may kaugnayan ka sa Buddha. Pero sobra ang swerte mo. Gusto ko sanang akayin ang kaluluwa mo sa templo. Pero ayokong saktan ang katawan mo. Ayokong lumikha ng masamang karma, kaya binawasan ko ang buhay mo. Di ko inakalang mas lalong tumatag ka. Lagi mong nilalagpasan ang limit ng buhay. Nagulat talaga ako. Sumama ka na sa akin. Papakilala kita sa Badhang Bodhisattva. Baka pwede ka pang maging alagad ng isang Bodhisattva. Bilang isang nagpa-practice sa Dao, ayokong hayaan na buhay ko'y kontrol ng iba. Kung ganoon talaga ang kapalaran, tinatanggap ko, pero binago mo ang kapalaran ko. Doon lang ako naging kulang. Mahirap nang bumawi. Huwag mong kalimutan, pinangangalagaan ni Xitigarbha ang mundo ng mga patay. Kahit ang 10 haring Yama ay nagbibigay galang sa kanya. Ngayon, totoo ang ganyan na dito. Templo ng Badha at langit ay kayang baguhin ang lifespans. Matagal lang di na tulad ng dati ang mundo ng mga patay. Hahaha, hindi inaasahang magiging ganito katrahedya ang buhay ko. Pinaglaruan na pala ako simula pa bata. Hahaha, kaya akala ko pa madiskarte ako. Akala ko ako ang may kontrol ng buhay ko. Ito pala ay biro lang. Ang lahat ng kalungkutan sa mundong ito. Tayo lang mga ordinaryong nagpa-practice ang sumasalo. Templo ng Badhat Langit, kalaban tayo. Isang sulyap lang nila. Kaya tayong durugin ng hindi natin alam. Walang kalayaan. Paano malilimot ang mga alalahanin? Mabuhay na lang ng simple, nang hindi nasasangkot at hindi nagagamit ng iba. Hindi ako sasama sa'yo. Ang puso ko ay nasa Dao. Kahit pumasok sa templo ng Buddha, di ako magpapakatutok dito. Walang kaso, wala pang hindi nagiging deboto dito. Lahat ng pumapasok rito ay nahuhumaling din. Mga monghe ng Buddha, tahimik lang. Dito sa mundo ng mga patay, huwag magulo ang maliliit na espiritu. Wang Yu Taoist, tapos na ang buhay mo. Ako ang mag-aakay sa'yo. Ikaw naman. Lumayo ka. Paalisin ka na. Nagtiis ng 700 taon. Lasiu, maghintay ka uli ng 700 taon. Ang taong ito ay napasama na sa templo ng Badha. Hindi pwedeng basta maghila ang tagamundo ng mga patay.
Oh, paano naglakas loob ang tagamundo ng mga patay na saktan ang alagad ng Budha? Hindi ba natatakot ang mundo ng patay kay Ksitigarbha? Ikaw ba si Sufan? Malapit na tayo sa Wangyu Pass. Umaasa akong andyan pa si Sufan. Bakit may isa pang alagad ng Budha? Nakulong na kaya si Sufan? Dufan, umuwi ka agad. May kailangan akong sabihin. May mas mahalaga pa ba kaysa panatilihin ang kaayusan dito? Dalian mo rito. Para sa mga manonood, Sufan, may tagamundo ng mga patay na dumarating. Bitawan mo na ang kaluluwa. Di ko na gusto. Hindi laro ang batas dito. Sino mang lalabag, puputulan ng ulo. Seryoso masyado ang taong ito. Sufan, tama na ang laban. Alam na ni Ksitigarbha na nandito ka sa mundo ng tao. Malapit na siyang magpadala ng tao. Malapit nang matapos ang buhay mo, batang multo. Kung ititigil mo na ngayon, matutulungan pa kitang kumbinsihin sila mamaya. Isa na namang alagad ng Budha ang pumasok. Isa pang alagad. Matindi ang taong ito. Hindi kailanman dapat mag-away dito. Sa ngayon, mas mabuting huwag munang bumalik sa mundo ng mga patay. Bakit andyan na ang talaan ni Ksitigarbha? Plano kang hulihin. Kung hindi tututusik si John, pwede mo bang dalhin ang kaluluwa ni Wang Yu pabalik? Matutulungan kitang ibalik siya. Pero kung may alagad ng Budha namang agaw, baka hindi ko maprotektahan ang kaluluwa niya. Ayos lang. Pauwiin mo siya sa Mingjing. Kung may magtatangkang kumuha, ako na ang bahala batay sa batas dito. Sa kritikal na oras na ito, may oras pa siyang manghila ng kaluluwa. Hindi ba siya natatakot na dumating ang mga monghe? Si Jun, magmadali tayo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Nadaanan lang, makapanghila pa ng isa, may dagdag na kabutihan. Salamat sa pagsama, Susi Jun. Dito na tayo sa Yuming Pass. Pwede ka nang umalis mag-isa. Kung may kailangan ka ulit sa hinaharap, tutulong si Xudong ng buong lakas. Nan, maraming salamat. Sana matapos mong dalhin ang mga kaluluwang ito sa Soul Reaping Department. Pumunta ka sa labas ng Yuming West Pass. Hintayin mo ako doon. Tulungan mo akong dalhin pa ang mga kaluluwa pabalik. Naniniwala ka pa pala. Pinatay mo na ito sa akin. Si Susi Jun, may kailangan pa akong gawin sa departamento. Maari bang ibang opisyal na lang ang tumulong? Susi Jun, malapit na talaga akong mamatay. Gusto ko lang manghila pa ng konti habang buhay. Kung hindi mo ako matutulungan, sige, wala nang problema. Wala na rin naman akong panahon, kung talagang hindi pwede. Bago mamatay, hahanap ako ng siraulong kasama ko kay Ksitigarbha. Hindi na ako mag-iisa sa daan ng reinkarnasyon. Susi Jun, anong sinasabi mo? Huwag kang mag-alala, ihahatid ko ang mga kaluluwa. Pupunta ako agad sa West Yuming Temple para salubungin ka. Bakit kailangan doon sa West Yuming Temple? Kung ginugulo ako ng Ksitigarbha sa mundo ng mga patay, baka pwede na rin akong manggulo sa Xinyu Hezo at guluhin ang templo ng Badha. Ano? Pupunta ka sa Xinyu Hezo para manghila ng kaluluwa. Matapos lumipat si Ksitigarbha sa mundo ng mga patay, halos lahat ng kaluluwa ng Xinyu Hezo ay kinuha ng Badha. Lahat ng kaluluwa ay napunta na sa paraiso. May pangalan pa ba sila sa libro ng buhay at patay? May pangalan pa ba sila sa listahan? Pero yan ay mga lihim na patakaran. Pinapalampas na lang ng mga may kapangyarihan. Walang problema, salubungin mo lang ako. Dahil pinapalampas ng mga boss, paluluwan ko silang pumikit na mata. Hindi kita sasamahan. Gusto ko pang mabuhay. Ayokong mabaliw kasama mo. Sudong, papapuntahin kita kay Sufan sa mundo ng tao. Bakit ka namumulot ng kaluluwa? Hindi ko na kaya si Sufan. Bayaw, si Sufan ang kumuha ng mga kaluluwa. Kung siya nga, may oras pa ba siyang gawin to? Maghanap ka na ng taguan. Si Junyan, baliw yang Sufan. Galit na galit sa kanya si Ksitigarbha. Gusto siyang ipiit sa impyerno. Pero sa lupa, may naakit siyang arhat mula sa budismo. Ano nang sabi mo? Anong binabalak ni Wufan? Kahit makapatay na ng arhat, di pa rin ligtas. Nakapatay pa siya ng isa pa. Talagang nababaliw na siya. Nasaan siya ngayon? Nangunguha ng kaluluwa. Nangunguha na naman. Nagpunta siya sa Xinyu Hezo para manghila ng kaluluwa. Para raw magpakita ng tapang sa budismo. Ang tapang niya, walang gaanong taga-underworld na ganito. Patay na. Talagang gusto mong mamatay. Gusto mo pa talagang banggain ang budismo. Tingnan mo nga, ngayon mas mataas na ang budismo kaysa sa Jade Emperor. Anong ipapakita mo sa kanila? May ibibigay akong misyon sa'yo ngayon. Pumunta ka agad sa Western Underworld Gate para sunduin si Sufan. Hanggat di siya nahuli, magbantay ka sa Underworld Gate araw-araw. Dalhin pabalik ang kaluluwang kinuha niya.
Bayaw, kamakailan, bumalik ang sakit ko. Pabigat ang dibdib ko, baka di kayanin katawan ko. Kapag may sakit, mahirap talunin. Kung mahirap nga, kumuha ka ng papeles ng reinkarnasyon. Magpunta ka na lang sa Reincarnation Temple. Uminom ka ng mangkok ng sopas ni Mengpo. Kapag nagpaikot ka, hindi na mahirap. Ibigay mo na ang posisyon mo sa mas karapat-dapat. Bayaw, bigla akong gumaling. Lumuwag dibdib ko. Wala na ring sakit ang ulo ko. Duwag ka talaga. Kaya nga ni Sufan. Bakit ikaw hindi mo kaya? Si Sufan talagang madulas. Demonyo. Gusto mo ba talagang patayin tayong lahat? Haha. Ano nang balita sa mundo? Bodhisattva City Garbha. Kakarating lang po ng balita. Muling naghasik ng lagim sa mundo ang demonyong Sufan. Pumatay na naman ang isang kasamahan ng Budismo. Napakalala ng kasalanan ni Sufan. Agad kontakin ang arhat sa mundo. Hulihin siya, Bodhisattva City Garbha. Napakalinlang ng demonyong ito. Hindi natin siya matunton dahil pauli-ulit siyang umatake sa Budismo. Malinaw na gumaganti siya. Sabi nga, pinakamadilim sa ilalim ng ilaw. Mas hahanapin natin siya. Mas magtatago siya sa banal na lugar ng Budismo. Sinyu Hezhao. Siguradong nandoon siya sa Sinyu Hezhao. Interesting. Ang misteryoso niya talaga. Kahit ako, di ko matukoy ang swerte niya. Isa na naman siyang bayani na maswerte. Kung madadala natin siya, lalong lalaki ang biyaya ng Budismo. Mga disipulo, magpraktis ng mabuti. Ang Budismo ay maawain. Tiiyak na maliligtas ang lahat. Dumating na ang Sword Shadow Walker. Dumating na ang Sword Shadow Walker. Tama na, ang Sword Shadow Walker ay mula sa Budismo. Iiyak na napakaliwanag ng Badhalite niya. Pero puro underworld aura pa rin dito. Tiyak na underworld walker ito. Paano ito posible? Paano naglakas loob ang taga-impyerno na pumasok sa teritoryo ng Budismo para kumuha ng kaluluwa? Sila ba'y baliw na? Jueming, tapos na ang iyong buhay. Nandito ako para sunduin ka. Mali ata ang ginagawa mo. Ako ay tao ng Budismo. Matagal nang nakatala sa Lingshan. Hindi ako dapat kunin ng taga-impyerno. Ang pangalan mo ay Jueming, di ba? Kung ganoon, hindi ka nagkamali. Sumama ka sa akin. Hintay. Hindi mo pwedeng kunin ang kaluluwa ko. Nagkamali ka. Kapatiran tayo. Malapit nang dumating ang taga-impyerno. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Hindi mo yan desisyon. Hindi. Ayaw kong sumama. Mga anak, hintayin ang pagdating ni Jianing Xingze. Hayaan siyang iligtas ako. Sobrang dami ng sinasabi. Kinuha siya ng taga-impyerno. Ano ba talagang nangyari? Hindi ba ang abot dapat pumunta sa Lingshan? Bakit kinuha siya ng impyerno? Nakuha ang abot. Ipagpapatuloy pa ba natin ang ritual? Para saan pa? Ipagdiwang ang pag-uwi ng abot sa impyerno. Oh, ako ay Lingshan Jiayin Xingze. Jueming, kapatid. Malaki ang iyong swerte. Sinabi ni Wenshu Bodhisattva na ang iiksiyang temple mo ay dapat malaki pa ng Budismo. Ano ang nangyari? Nasaan si Jueming, kapatid? Abot, siya. Abot, magsalita ka na. Ay, kinuha ng taga-impyerno. Saan siya pumunta? Ang tapang nito.
Malamang galing ito sa impyerno. Sufan, magpaalam agad sa Badha at Demon Rohan. Humingi ng tulong. CJ. Ang dami natin dito. Isang maliit na espiritu lang ang kumuha ng kaluluwa. Ginamit ang budismo para hanapin siya. Pero di makahanap ng bakas. Kailangan maghanap sa paligid. Kumuha na ng kaluluwa ang weak spirit. Siguradong dadalhin sa Yumenguan. Naglabas ng wanted order sa impyerno si Dizang. Takot siyang bumalik sa impyerno. Malamang magpapalibot sa paligid ng Yumenguan. Master Ming, tulungan mo nga ako. Malapit na akong maging Rohan. Kung dadalhin mo ako sa impyerno, wala na akong makukuha. Umiikot ang mundo. Ang reinkarnasyon ay kapalaran. Tama ang sabi mo, pero ang dami namin doon. Wala pa ni isa ang nakapunta roon. Bakit ako pa ang dapat pumunta? Huwag kang mag-alala, lahat naman pupunta doon sa huli. Hapon lang magdasal. Ang dasal mo napunta sa aso. Itong mga sinasabi ko ay tinuro ko sa mga disipo ko. Ngayon, nangyayari na sa sarili ko. Ako si Jueming Rohan ng budismo. Narito ako. Mukhang di na makakatakas. Hudong, pumunta agad. Labas ng Western Yumenguan. Master ng impyerno. May posisyon ako sa budismo. Nagpadala pa ang budismo ng Rohan. Sa tingin ko, mas mabuti pang palayain mo ang kaluluwa ko. Baka may pagkaasa pa. Ikaw, maliit na espiritu, hindi ka nakikinig. Ginagawa ko ito para sa iyo. Mga monghe, puno ng awa. Tuturo ko sa iyo ang maliwanag na landas. Tinamaan mo pa ako. Lesiu. May ganitong evil spirit sa mundo. Rohan, tagapagtanggol ng katuwiran. May lakas siyang pumatay. Rohan, tumigil ka at sumuko. Lesiu. Kung sinunod mo lang sana ako, bitawan ang kaluluwa ko. Baka nakatakas ka pa. Ngayon mahirap na. Huwag kang mag-alala kahit di ako makalayo. Ipaglalaban kung makatakas ka. Gusto mong ipaglaban kita. Ayoko talagang sumama. Ngayon, kailangan kitang supilin. Para may sagot ang budismo. Unahin mo ibigay ang kaluluwa ni Jueming. Baka palamuhin ko pa ang sakit mo. Kung hindi, lalala pa ang kaparusahan mo. Pasaway ka talaga. Sinong nagbigay sa'yo ng trabaho sa impyerno? Isang kaluluwa pa lang ang nakuha. Sinundan ka na agad ng budismo Rohan. Budismo Rohan pa. Yan ang tinatawag na blackface Rohan. Mabilis pumatay. Ibigay sa budismo. Kung gusto kong iligtas, hindi ko kailangan ang tulong mo. Nagpapakamatay ka na. Huwag mo akong pansinin. Dalhin ang kaluluwa sa impyerno. Ibigay sa Master Shenjong. Narito ang budismo Fumo Rohan. Hindi ko pwedeng dalhin. Aalalay ako sa'yo. Bibigyan kita ng oras. Ano man ang mangyari, ang kaluluwa ng impyerno, hindi magpapasakop sa budismo. Lahat akala na api ang impyerno. Bilang impyerno walker, dapat may pag-asa pa rin. Kahit mamatay. Ako, impyerno walker, di takot mamatay. Nakakainis talaga. Sira ka talaga. Di ako sasama sa kabaliwan mo. Kahit mahuli, so what? Ang mga impyerno walker ay tuloy-tuloy. Sa kalaunan, magtatagumpay ako. Pag oras na, papatayin ko ang lahat para makuha siya. Ayoko pumunta sa impyerno. Tama na yung drama mo. Nagpakamatay akong sunduin ka. Ayaw mo sumama, di mo talaga alam magpasalamat. Ayoko kahit ano. Sinong nagsabi sa inyong sunduin ako? Hindi dahil walang loyalty. Ang kalaban masyadong malakas. Huwag mo akong sisihin. Dinadala ko lang ang kaluluwa mo sa impyerno. Pinagpalakas ko pa ang loob ko. Sa harap ko, may pakulo ka pa. Sufan, iligtas mo ako. Ah. Sufan. Ginagawa ito para sa batas ng impyerno. Nagpakasakit pati buhay. Sulit ba? Impyerno wala namang sayo. Ang mga nakakataas di man lang nag-alala. Bakit ikaw ang taga-impyerno? Sobrang sipag. Ganyan ba ang gawa ni Juan Wang? Zheng Huan. Su Huan. Huwag hayaang maglaho si Su Huan. Kahit nakakainis siya, hindi dapat mamatay. Dasal kay Guanyin para mailigtas. Kahit di kayang puksain, dapat wasakin ang kaluluwa niya. Fucking, kunin ang evil spirit na yan. Ang fumuruhan na ito parang tanga. Pinapasok lang ang mga tauhan niya sa panganib. Kung ganun, magdagdag pa ng tauhan. Ginagamit ko ang supernatural power ng budismo. Jang or golden body. Mas mahina pa ang katawan ko kaysa impyerno walker. Lesiu. Si Lao Zhao, nakakatuwa yung impyerno walker.
Noong nakaraang tumulong kang humarang sa Budismo Rohan, ilang araw pa lang. Ngayon kumuha na naman siya ng kaluluwa sa Xinyu Hezao. Hindi pangkaraniwan. Di ko siya malabanan para sa batas ng impyerno. Kahit alam niyang talo, lumalaban pa rin. Gantong impyerno Walker. Ilan pa kaya sa impyerno ang katulad niya? Malakas ang evil spirit na ito. Kahit immortal level lang. Napapatalo na si fucking 7 disasters ng Ghost Gods. Nakapapatay pa ng isa pang Budismo Rohan. Maliit na espiritu, ilabas mo ang buhay mo. Ang Fumo Rohan, iba sa ibang maliit na Rohan. Napakalakas. Sa ngayon, siguro talo ako. Pero okay lang, hindi niya ako kayang patayin. Sa loob ng 2-3 buwan, magiging ka-agents yan ako. Pag panahon na, maghahatol ako ng tama. Sabay-sabay na paghatol. Ngayon, hindi ako sumugod sa Yumenguan. Impyerno Emperor, bakit lumabas na naman? 5 direksyon ng impyerno. Impyerno dadi bantay ng Yumenguan. Hindi sumasali sa ibang bagay ng yinyang. 2 beses na siyang lumabas nitong mga araw. Xiao Tulong, ikaw na naman. Impyerno dadi. Sufan, ang masamang espiritu. Bakit 2 beses kang tinulungan ng Emperor ng Underworld? Emperor ng Underworld, hindi ka pwedeng maging hindi makatarungan. Pag-uusap lang ba o suntukan na? Ngayon, nasa labas kami ng 300 li sa Yuming Gate. Hindi ito sakop ng teritoryo ng Underworld mo. Bakit mo kami inaatake? Nga pala, may kasunduan pa, nakalimutan ko na. Bilang Emperor ng Underworld, hindi talaga pwedeng labagin ang kasunduan. Kung hindi, madadala ang reputasyon ng Underworld ko. Bilang isang quasi-saint, hindi pwedeng hindi tumupad sa pangako. Nakakasama talaga sa Underworld. Ay, Lawang. Tulungan mo akong buhatin ang Yuming Coffin. Emperor ng Underworld, hindi mo pwedeng gawin to. Walang respeto sa martial ethics, puro salita. Emperor ng Underworld sa kanluran, hindi mo tinutupad ang kasunduan. Tiyak na hindi ka palalampasin ng aking ama. Bata. Hindi makatarungan ang kasunduan noon. Ngayon, pinalawak ng Yuming Gate ng kanluran ang sakop ng 300 li. I-relocate ko rin ang Bokong Sang Mountain mamaya. Talagang malaki ang pagtalo ngayon. Hindi lang nabigo sa pagdakip kay Sufan. Nawala pa ang 300 li ng teritoryo ng Buddhist sect. Pagbalik sa Buddhist sect, tiyak na pupulaan si Sufan. Hindi ka na mabubuhay. Mukhang hindi ganap na bulok ang Underworld. Itong Emperor ng Underworld walang takot sa Buddhist sect. Sige, ang natitirang lakad ikaw na ang bahala. Bro, parang itinutulak mo ako sa panganib ha. Para rin sa ikabubuti mo ito. Kung mapunta ka sa Lingshan, walang kasiguraduhan ang kaluluwa mo. Pero kung mapunta ka sa Underworld, pinakamalala ay paulit-ulit na reincarnation. Ang kapalaran mo ay misteryoso, pati ako hindi maintindihan. Ang pagpatay bigla na lang dumating. Amitabha, Sufan, Layman, kamakailan, pinatay mo ang mga arhat ng Buddhist sect. Matinding kasalanan ang nagawa mo. Alam mo ba ang kasalanan mo? Hinadlangan nila ang pagkuha ko ng espiritu. Ayon sa batas ng Underworld, talagang dapat silang patayin. Ay, mabuti naman, lahat ng gawa may dahilan. Pero hindi mo dapat basta pumatay. Pero Buddhist sect ay maawain. Sumama ka muna sa akin. Wala akong nagawang paglaban sa harap niya. Matagal nang walang bisita rito. Matindi ang galit ng mga tao sa mga tagapangalaga ng kaayusan. Ganito kalaki ang galit nila. Kung palalabasin ko sila balang araw, malakas ang magiging impact. Hindi lang pinalalabas, kailangan pang magamit sila para sa akin.
Pinatay mo man ang mga Buddhist disipo, pero kami ay maawain. Sa bandang ulo mo may badharing. Kaya may ugnayan ka sa Buddhist sect. Ngayon, buksan mo ang isip mo. Hayaan mong palakasin ang Buddhistic light. Pasok sa Buddhist sect. Baka iligtas ka ng buhay mo. Ano nang nangyayari? Gusto niya akong convert. Grabe ang kasalanan mo. Ito lang ang paraan para mapawi ang kasalanan mo. Wala kang pagpipilian. Basta makakita ng talent, gusto i-convert. Walang tanong sa kagustuhan ng tao. Sinasabi lang may ugnayan sa Buddhist sect. Ang kapal ng mukha. Huwag kang matakot sa kanya, bata. Matapang ang bata. Palaban, gusto ko siya. Ayos nga itong bata. Talagang ayos. Mukhang may magandang palabas. Sa tingin nyo, gaano katagal kayang tiisin ng bata? Isang stick ng incense siguro. Sa akin, mas matagal, kalahating oras siguro. Ganoon pala. Ang pagpupursigi niya ay dapat protektahan. Hahaha, hindi ba marunong gumamit ng lakas? Grabe, gaano kalakas ang laso ni Dizang. Nararanasan namin yan, hindi lang kami tumagal ng libo-libong taon. Matatag ang puso, matagal nang nilaso niya kami. Matapang ang bata, hahaha, gusto ko siya. Bata, ito ay secret skill para sa mental training. Ibinibigay ko to sa iyo. Makakatulong sa pagtanggol sa pag-convert ng pagpatay. Haha, bata, tuturo din ako ng isang teknik. Soul bending technique ito. Ang dami mong sinabi. Lintek talaga, matandang Dizang, hindi ka mamamatay ng maayos, hindi ka magtatagumpay. Matibay ang foundation ng bata, hindi namin kayang samantalahin. Heartbreak, soul bending, at mind solidifying ay para sa mental stability. Nagpapalakas ng tunay na spirit. Hindi masyadong kailangan sa akin. Hindi mamamatay ang tunay kong spirit. Kung gusto ko ng level up, kailangan lang sapat na evolution. Hindi kailangang magkaroon ng realization. Mga batas ng mundo, kwalipikadong maging santo agad. Kailangan ko lang ang tunay na mga skills. Mga respected elders, hindi sapat ang conversion scripture ni Dizang. Na kaya kong labanan kahit hindi mag-level up ng mindset. Meron ba kayong skills o magic na maituro? Ay, madiskarte nga ang bata, pero kailangang tekniki ito. Ay, noong panahon, may dalawang santo na nag-convert gamit ang conversion scripture. Nag-convert ng Zen Tribulation, dalawang sekta, 3,000 mortal. Mas malakas ang mga iyon kay Sufan. Ngayon, bakit hindi effective? Bata, bilang Buddhist, gagawa ako ng magandang ugnayan sa iyo. Tuturo ako ng isang supernatural skill. Kayang mag-transform ng lahat ng skills. Ang pangalan nito ay Victory Battle Technique. Ginawa ito ni Demon Lord Lu Hao noon. Kaya mag-transform ng libo-libong spell sa mundo. Basta matutunan mo, lahat ng teknike sa mundo, mapapasa iyo. Palayain. Victory Battle Technique kayang mag-transform ng lahat ng teknike. Mahirap matutunan. Pero pangarap ng marami ito. Bata, kung mapuntahan mo ang impyerno, pakilabas mo ako dito. Pagkatapos matutunan, unang ituturo ay conversion scripture. I convert din si Dizang at ang mga arha. I'll level up ang victory battle technique. Ubusin ang evolution points. Victory battle technique na punta sa beginner level. Continue, ubusin mo ang 100 evolution points. Victory battle technique na punta sa advanced level. Current evolution points, 403. Bumagsak ako sa lupa. Talagang gagawin niya? Budha, ano bang ginagawa ng bata? Parang tinutulak niya ako. Impossible. Gaano kahirap masterin ang victory battle technique? Alam ng Budha yan. Hindi mo makuha kahit isang taon. Ano ang tinitingnan mo? May golden light. Ibig sabihin, may Buddhistic essence na siya. Mukhang i-convert na siya. Si Sufan ay may malaking kapalaran kung magtagumpay ang conversion. Malaking merit. Lalo pang unlad ang Buddhist sect. Si Dizang, ang matandang ito, talaga walang hiya. Nagpagawa pa ng incantation sa dami ng arhat. Budha, natalo ka na. Sa huli, na-convert pa rin ang bata ng Buddhist sect. Medyo iba ang golden light sa Buddhistic light ng Buddhist sect. Ang bilis niyang natuto. Marunong na siyang mag-chant ng scripture.
Talagang na-convert na. Nagsimula nang magbigay pabalik sa Buddhist sect. Hindi, teka lang. Anong scripture ito?